KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1161 hanggang 1170. Ika-117 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag, I-Prick, I-Click, I-Subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1161. Ang Preliminary Round. Ang All Islands Great War ay nahahati sa preliminary round at finals, at sa pagkakataong ito ay walang pinagkaiba. Gayunpaman, ang paunang pag-ikot ay binubuo ng iba't ibang mga gawain na naiiba sa bawat termino, mula sa pagpapadala ng mga disipulo upang lipulin ang mga bandido hanggang sa paglusot sa mga lungsod ng mga tribo sa dagat at pagpatay sa kanilang mga sundalo, o pangangaso ng mga demonyong hayop sa mga isla na hindi nakatira ng mga tao. Mayroon ding isang gawain na nangangailangan ng mga alagad na alisin ang mga demonyo at masasamang espiritu sa mga kuweba ng dyablo. Bagamat iba-iba ang mga gawain sa paunang pag-ikot, kadalasan ay hindi bababa sa 70% ng mga kalahok sa All Islands Great War ang kadalasang inalis. Ang natitirang 10% o higit pa ay ang mga magpapatuloy sa huling round. Sa 10,000 kalahok, 5,000 lamang ang gagawa ng cut bawat termino. 5,000, ito ang bilang na nakalagay sa bato. 5,000 disipulo lang ang uusad sa final round. Habang naghihintay ang mga kalahok na disipulo, hindi ibinunyag ni Elder Gongfei ang anumang mga detalye ng preliminary round. Sinabi lamang niya na siya at ang isang grupo ng mga disipulo ng Fortune Gate ay magpapadala kay Huang Xiaolong at iba pang kalahok na mga disipulo sa naaangkop na lokasyon. Sa kabilang banda, ang huling round ng bawat All Islands Great War ay pareho, ang labanan sa entablado. Ang 5,000 alagad na umaban sa huling round ay tutukoy sa pinakamataas na 1,000, nangungunang 100, nangungunang 10, nangungunang 3, at ang mga ranggo sa unang lugar sa pamamagitan ng labanan sa entablado. Panghuli, inihayag ni Gongfei ang mga gantimpala. Ang mga gantimpala ng terminong ito ay kapareho ng lahat ng nakaraang termino maliban sa mga gantimpala sa unang lugar. Sa pagkakataong ito, maliban sa karaniwang mga reward para sa unang lugar, mayroon ding 10 Blue Flaming Heart Chaos Spiritual Fruits. 10 Blue Flaming Heart Fruits. Ang karamihan ng tao ay sinira sa matinding pananibik. Bagamat narinig ng maraming kalahok ang Blur Flaming Heart Fruit na ito sa unang pagkakataon, ang pagbanggit lamang ng kaguluhang espiritual na mga bunga ay sapat na upang maging sanhi ng pag-iibayo ng mga disipulong ito. Kahit na para sa malalaking puwersa ng isla tulad ng Dragon Origin Sect at Twin Cities Sect, ang kaguluhang espiritual na mga bunga ay lubhang mahalaga. Tulad ng iba, si Huang Xiaolong ay nasa sabik. Isa sa 5 kaguluhang espiritual na prutas na hinahanap niya para pinuhin ang reverse incarnation pill ay ang Blue Flaming Heart Fruit na ito. Sa ngayon, natagpuan na ni Huang Xiaolong ang 9-petal spiritual lightning lotus sa Golden Dragon Gate, kaya may 4 pang kaguluhang espiritual na prutas na natitira upang tipunin. Si Lu Zuo, Zuhuan, Ren Shanghai, at ang iba pa ay naghahanap ng mga pahiwatig ng kanilang kinaroroonan. Sinong mag-aakalang makikita niya ang Blue Flaming Heart Fruit sa Fortune Gate? Ginamit pa ito bilang gantimpala para sa All Islands Great War. Walang kamalay-malay, ang mga kamay ni Huang Xiaolong ay kumuyam sa mga kamao, isang tiyak na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Dapat niyang makuha ang mga Blue Flaming Heart Fruit na iyon. Sige, ngayon, mangyaring maging handa, dadalhin ko kayong lahat sa lokasyon ng preliminary round. Ang boses ni Gongfei ay umalingaw sa lahat ng tenga ng mga kalahok, na naging dahilan upang mawala ang galit na dulot ng Blue Flaming Heart Fruit. Sa sumunod na sandali, lumipad ang mga nagniningning na 5 kulay na ilaw mula sa palad ni Gongfei, na bumabalot sa buong parisukat sa isang kisap mata. Pagkatapos, ang transmission array na nakatago sa ibaba ng square ay tumaas sa ibabaw. Ang transmission array ay naglabas ng 5 makikinang na kulay. Ang enerhiyang nanginginig mula rito ay katulad ng malalaking alon sa dagat, na dumadaloy sa bawat sulok ng parisukat. Timulan ng paghahatid. Umalangaw sa plaza ang napakalakas na boses ni Gongfei.
Sabay-sabay, ang libong fortune gate ng mga disipulo sa likod niya ay bumuo ng mga seal gamit ang kanilang mga kamay, na nagpapaikot sa kanilang God Force upang tulungan si Gong Fei na i-activate ang transmission array. Ang hanay sa parisukat ay humugang ng palakas ng palakas. Sa sumunod na segundo, isang maliwanag na liwanag ang sumabog sa harap ng mga mata ng lahat, at naramdaman nilang binaligtad ang langit at lupa nang mawala sila sa plaza ng Fortune City. Pagkaraan ng isang segundo, lumitaw si Huang Xiaolong at iba pang mga kalahok sa walang hangganang kalawakan. Tumingin si Huang Xiaolong sa ibaba. Sa ibaba ng mga ito ay isang napakalaking parisukat pa rin, gayunpaman, ito ay hindi nakatulad ng parisukat sa Fortune City. Ito ay lumulutang sa kalawakan, at sa labas ng parisukat ay may lupaing hindi malaki o maliit na kahawig ng isang nebula. Bago pa naunawaan ni Huang Xiaolong o sino man sa mga disipulo ang anuman, ang transmission array sa ilalim ng kanilang mga paa ay muling na-activate. Mayroong 6 na tuloy-tuloy na pagpapadala bago sila tuluyang tumigil. Nang makita ni Huang Xiaolong ang higanteng itim na anino ng umiikot na Devil Chi sa unahan niya, siya at ang lahat ay natulala. Ang itim na anino ay hindi estranghero kay Huang Xiaolong, sa katunayan, siya ay lubos na pamilyar dito. Ang Extraterritorial Devil Battlefield. Ang All Islands Great War Preliminary Round sa pagkakataong ito ay itinakda sa Extraterritorial Devil Battlefield. Ang ibang mga kalahok ay nagulat din tulad ni Huang Xiaolong. Ito ay eksakto kung ano ang iniisip ninyong lahat ngayon, ang preliminary round para sa All Islands Great War ng terminong ito ay gaganapin dito, sa Extraterritorial Devil Battlefield. Ang boses ni Gong Fei ay parang nakita niya ang iniisip ng mga disipulong ito. Si Gong Fei ay humarap sa grupo ng mga kalahok na sinamahan ng 1,000 disipulo ng Fortune Gate. Nang marinig ang kumpirmasyon ni Gong Fei, maraming mukha ang namula. Talagang isinasagawa nila ang All Islands Preliminary Round sa Extraterritorial Devil Battlefield. Kahit na sa mainlands at mga planeta sa pinakamalayong gilid ng Extraterritorial Devil Battlefield, ang pinakamahinang magic beast, ghouls, at masasamang espiritu ay nasa 10th Order Heavenly God Realm. Sa madaling salita, ang mga disipulo sa ibaba ng ika-10 utos na paglilinang ng Heavenly God Realm ay may 70% pagkakataon na nawalan ng buhay dito. Kahit na ang 10th Order Heavenly God Realm na pagkakataon ng mga kalahok na mabuhay ay hindi masyadong maganda. Ang mga kalahok sa Ancient God Realm ay medyo mas mahusay, ngunit hindi nito binawasan ang mga layer ng iba't ibang mga panganib dito. Walang pakialam na nagpatuloy si Gong Fei, katulad ng mga nakaraang termino ng All Islands Great War, ang mga puntos ay binibilang batay sa bilang at lakas ng mga magic beast, ghouls, at masasamang espiritu na iyong pinapatay. Ang bawat nilalang sa ibaba ng Ancient God Realm ay 1 punto, ang First Order Ancient God Realm ay nagkakahalaga ng 100 puntos, at ang Second Order Ancient God Realm ay 1,000 puntos. Ang mga disipulo sa ibaba ng Ancient God Realm ay lalong namutla, ang isang pagpatay sa ibaba ng Ancient God Realm ay nagkakahalaga lamang ng 1 puntos. Kahit na ang mga magic beast sa ibaba ng Ancient God Realm ay mas madaling patayin kumpara sa Ancient God Realm at mas mataas, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalaki, malinaw na pinapaboran ang mga disipulo ng Ancient God Realm. Isinasaalang-alang ang mga panganib na naruroon sa Extraterritorial Devil Battlefield. Ang tagal ng preliminary round ay nababawasan sa 3 buwan. Dagdag ni Gong Fei. Noong nakaraan, ang mga preliminary round ay nagpatuloy sa kalahating taon. Bahagyang nakahinga ang mga kalahok nang marinig na ang tagal ay nabawasan ng kalahati. Habang tumatagal sila sa Extraterritorial Devil Battlefield, mas mataas ang posibilidad na sila ay mamatay. Elder Gong, gusto kong itanong, sa panahon ng kompetisyon, ito ay itinuturing na paglabag sa mga patakaran kung papatayin natin ang ibang mga kalahok. Tanong ng isang alagad. Lumingon ang lahat at nakitang si Joshua ng Dragon Origin Sect ang nagtanong. Nang makita kung sino iyon, lumuwag ang mukha ni Gong Fei, na nagpapaliwanag, sa panahon ng kompetisyon, maaari mong patayin ang ibang mga kalahok, ngunit hindi mo makukuha ang kanilang mga puntos. Maaari ba tayong gumamit ng panlabas na tulong? Halimbawa, Beast Mount. O mga bangkay na alipin.
Tanong ni Tanlin ng Twin City Sec. Ting time na sumagot si Gong Fei, kaya mo. Gayunpaman, ang mga pagpatay na ginawa ng mga panlabas na puwersang ito ay hindi binibilang, tanging ang iyong sariling mga pagpatay ay nagkakahalaga ng mga puntos. Nagniningning ang mga mata nang sumagot si Gong Fei na pinahihintulutan ng panlabas na tulong, ngunit ang mga salita sa dulo ay bumasag sa mga pukana ng mga kalahok na ito. Makalipas ang ilang oras, nang wala ng mga katanungan ng mga kalahok, winagayway ni Gong Fei ang kanyang kamay, na nagbukas ng pagbubukas patungo sa extraterritorial Devil Battlefield mula sa plaza. Nagsimula na ang preliminary round. Sa pamamagitan ng pagbubukas, sina Zhou Shu, Tanlin, at iba pa ay pumasok sa extraterritorial Devil Battlefield, na wala sa umiikot na Black Devil Chi. Gayon din si Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1162. Kaya kita protektahan. Sa sandaling si Huang Xiaolong ay nasa labas ng perimeter ng parisukat, ang Devil Chi, Death Chi, at kasuklam-suklam na Chi ay nagmamadaling lumubog sa kanya. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong, hindi niya akalain na babalik siya sa extraterritorial Devil Battlefield ng ganoon kaagap, wala pang isang taon. Naramdaman ng pamilyar na Devil Chi na ito, may kumislap na pananibik sa kanyang mga mata. Para sa ibang mga kalahok, ang lugar na ito na puno ng hindi mapigil na makapal na Devil Chi, Death Chi, at kasuklam-suklam na Chi ay katumbas ng walang katapusang panganib, ngunit para kay Huang Xiaolong ito ay isang banal na lupain para sa paglilinang. Gayunpaman, tulad ng gusto niyang umalis sa isang tiyak na direksyon, isang grupo ng mga kalahok, mga 20 sa kanila, ay diretsyong lumilipad sa Huang Xiaolong mula sa likuran. Ang dalawang disipulong nangunguna sa unahan ay ang unang bahagi ng First Order Ancient God Realm. Ang kapatid na ito, ang isa sa mga sinaunang alagad ng Ancient God Realm ay nagsalita, dito sa extraterritorial Devil Battlefield na ito, may mga panganib sa bawat sulok. Ang pag-arte ng mag-isa ay nagpapahirap sa pagkolekta ng mga puntos, bakit hindi ka sumama sa amin? Sa mas maraming tao, kaya nating alagaan ang isa't isa. Habang nagsasalita ang disipulong iyon, tuloy-tuloy siyang lumapit kay Huang Xiaolong. Nilaibat ng tingin ni Huang Xiaolong ang taong iyon, walang pakialam na sumagot, hindi interesado. Alagaan ang isa't isa. Anong magagandang salita, gayunpaman, ang intensyon ng dalawang alagad ng Ancient God Realm na ito ay gamitin si Huang Xiaolong at ang iba pa sa ibaba ng Ancient God Realm bilang Cannon Fodder. How dare you? Sa likod ng taong nakipag-usap kay Huang Xiaolong, isang binatang may dalang malaking talam ang lumabas, malamig na samaway. Punk, alam mo ba kung sino ang senior kuya natin? Ang ating senior brother na si Sun Jianyu ay ang numero 1 henyo ng ating Zhang Family Island, nakapasok na siya sa Ancient God Realm 20 taon na ang nakararaan. Ang katotohanan na inimbitahan ka ng ating senior brother ay nangangahulugan na pinahahalagahan ka niya, ngunit naglakas loob kang tumanggi. Walang salita, kumalat ang grupo ng mga disipulo, pinalibutan si Huang Xiaolong. Walang bakas ng gulat o takot sa mukha ni Huang Xiaolong na pinapanood ang kanilang mga kilos. Ayon sa iyong mga salita, dapat kong pasalamatan itong tinatawag na senior brother na si Sun Jianyu. Isang malumanay na ngiti ang isiniwalat ni Sun Jianyu, hindi na kailangan ng pasasalamat. Magtiwala na ginagawa ko ito para sa kapakanan ni brother. Bagamat si brother ay isang peak late 10th Order Heavenly God Realm, ang naturang cultivation ay medyo mahina pa rin para makaligtas sa extraterritorial Devil Battlefield. Kung sasama si kuya, mapoprotektahan kita paminsan-minsan. Si Huang Xiaolong ay naiinip, wala sa mood na makitungo sa mga taong ito. Walang sabi-sabi, kinampos niya ng kamao si Sun Jianyu. Tiba narinig ng batang ito. Si senior brother Sun Jianyu ay isang maagang First Order Ancient God Realm cultivator. Nagulat si Sun Jianyu, ngunit saglit lang, ang sulok ng kanyang mga labi ay nangiti. Dahil hindi alam ng brat na ito kung ano ang mabuti para sa kanya, sasamantalahin niya ang pagkakataong ito na ipakita ang sarili niyang lakas habang tinuturuan siya ng leksyon para maging masunurin ang brat na ito sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, sumuntok din si Sun Jianyu.
Dahil sa sobrang mapagmataas na pag-uugali ni Huang Xiaolong, nagpasya siyang maging mabigat sa kamay gamit ang 20 bahagi ng kanyang lakas sa kanyang pag-atake. Sa mga mata ni Sun Jianyu, ang 20 bahagi ng kanyang lakas ay sapat na para mapaamo ang taong ito. Sa gitna ng pagkakakulong, 2 kamao ang nagbanggaan. Ang kumpiyansa ng ngiti sa mukha ni Sun Jianyu ay bumagsak habang ang takot ay lumawak ang kanyang mga mag-aaral. Habang naisipan niyang i-channel ang lahat ng kanyang God Force sa kanyang kamao, huli na ang lahat. Ang malalakas na shockwave ay humampas palabas. Sa sumunod na sandali, ang katawan ni Sun Jianyu ay bumaril pabalik na parang bulalakaw na nagpatomba sa ilang tao na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay bumagsak siya ng ilang libong li palayo, gumuhit ng isang tuwid na landas sa lupa. Napatulala ang mga natitirang disipulo, lalo na ang binatang may dalang malaking talim na kanina pa sumaway kay Huang Xiaolong. Ang isa pang sinaunang nagsasaka ng Ancient God Realm ay tumingin kay Huang Xiaolong nang may pagtataka, walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang numero 1 henyo ng Zhang Family Island. Nakapasok siya sa Ancient God Realm 20 taon na ang nakalipas. Tumunog ang mapanuksong boses ni Huang Xiaolong. Mukhang hindi ako mapoprotektahan ng kaunting lakas mo. Ang mga mukha ng nakapalibot na mga disipulo ay nabaluktot sa galit, ngunit walang nangahas na magbitaw ng isang salita. Sa oras na ito, umakyat si Sun Jianyu mula sa lupa. Si God Force ay lumundag mula sa kanyang katawan, inalog ang buhangin sa kanyang damit. Pinandilatan niya si Huang Xiaolong na may galit at layuning pumatay, "Brat, hindi masama. Lumagpas sa inaasahan ko ang lakas mo, pero sa tingin mo ba kaya mo akong ipaglaban? Ngayon, gagamitin ko ang kalahati ng aking buong lakas at ipapaalam sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Pumunta ka sa impyerno." Ang lakas ng Diyos ni Sun Jianyu ay lumundag sa paligid niya sa sobrang galit, naglalabas ng mga pagsabog ng gintong liwanag. Ang lalaking ito ay may metal element godhead. Nakatayo sa malayo, naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Isang ilaw ang kumislap sa kanang kamay ni Sun Jianyu, na naging isang malaking gininto ang talim na namuo mula sa God Force. Si Sun Jianyu ay naglaslas gamit ang kanyang kanang kamay, hindi pinapansin ang distansya. Isang gininto ang talim ang pumutol sa kalawakan, na naglalabas ng malakas na talim na chi. Bagamat ang kanyang target ay si Huang Xiaolong, naramdaman ng mga nakapaligid na disipulo na parang nakatutok sa kanila ang talam, dahilan upang sila ay umatras sa malayo. Napangisi si Huang Xiaolong habang pinapanood ito bago niya itinuro ang isang daliri sa hangin. Halos sa parehong iglap, yumanig ang kalawakan at ang makapangyarihang blade na chi na humahampas kay Huang Xiaolong ay nabasag at nabasag, samantalang si Sun Jianyu ay itinapon paatras na parang nataman siya ng isang higanteng haligi, napahungol sa sakit. Mataas sa hangin, nagsimulang samuka ng dugo si Sun Jianyu, at nang bumagsak siya sa lupa sa pagkakataong ito ay hindi na siya kumikibo. Kalahating ng iyong lakas. Nagsalita si Huang Xiaolong nang may pang-aalipusta habang sinusulyapan niya si Sun Jianyu, hindi gumagalaw habang nakahiga siya sa lupa. Hindi man lang niya ginamit ang 2/10 bahagi ng kanyang lakas. Tumingin si Huang Xiaolong sa paligid niya, nagtatanong, sino pa ang gustong protektahan ako? Sa huli, napunta ang kanyang tingin sa isa pang sinaunang alagad ng Ancient God Realm. Agad na namutla ang disipulong iyon, umiling-iling ang ulo habang maingat na umatras. Masyadong tamad na magantala pa rito, si Huang Xiaolong ay lumayo sa kalawakan. Ilang hakbang pa lang ay wala na siya sa paningin. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang natitirang mga disipulo sa wakas ay nangahas na igalaw ang kanilang mga paa at pumunta sa tabi ni Sun Jianyu. Nang marating nila siya, buhatin ng kanilang senior brother na si Sun Jianyu, silang lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang divine armor na suot niya ay basag at umaagos ang dugo palabas sa kanyang katawan. Ang divine armor na isinuot ni Sun Jianyu ay ang sinaunang divine armor ng Zhang family. Sa pagdaloy ng puwersa ng Diyos ni Sun Jianyu dito, makakayanan ng armor ang pag-atake ng isang late First Order Ancient God Realm. Ngunit isang punto ng isang daliri mula sa binatang iyon ang naging sanhi ng pag-crack ng divine armor hanggang sa ganito.
Mas malala pa ang kalagayan ni Son Genyo, halos hindi na humihinga na para bang malapit na siyang huminga sa susunod na segundo. Naramdaman ng lahat ang lamig na kumalat sa kanilang mga paa habang nakatingin sa kalagayan ni Son Genyo. Umagos ang dugo sa mukha ng taong may dalang malaking talam. Sino ang lalaking itim ang buhok na iyon? Paano siya? Isang peak late 10th order heavenly god realm, paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas? Nauutol na sabi ng isa pang alagad. Siguro hindi siya isang peak late 10th order heavenly god realm kundi isang peak late first order ancient god realm na disipulo. Itinago niya ang kanyang lakas. Isa pang alagad ang naghinuha. Isang peak late first order ancient god realm, isa ba siya sa nangungunang 10 mga disipulo ng isla? Ngunit nakita namin ang mukha ni Joshu, Tanlin, at ng iba pa. Ang lakas ng itim na buhok ng binata na iyon ay malamang na nasa parehong antas ng Joshu at Tanlin. Habang pinapakain nila si Son Genyo ng healing pellet, ang mga disipulong ito ay hindi nakaimik na hinuhulaan ang pagkakakilanlan ng itim na buhok na binata. Sa oras na ito, 10,000 li ang layo ni Huang Xiaolong sa kanila. Biglang, isang peak late first order ancient god realm magic beast na nagtatago sa kawalan ng sumalampak kay Huang Xiaolong. Ang magic beast ay kahawig ng isang lobo ng dugo, isang karaniwang nilalang sa extraterritorial devil battlefield na tinatawag na Roaring Sky Wolf. Mayroon silang nakamamatay na bilis at matatalas na kuko na mas matigas kaysa sa mga banal na sandata na pinino ng mga cultivator ng ancient god realm na madaling maputol ang mga banal na sandata. Ang Roaring Sky Wolf ay kagagaling lang sa kanya nang lumitaw ang Blades of Osiris sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang pumutol sa siksik na Devil Chi sa isang kisap mata na naging sanhi ng pag-freeze ng Roaring Sky Wolf sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. Pagtama sa lupa, gamulong ang ulo nito sa katawan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1163. Ang preliminary ranking. Matapos patayin ang Roaring Sky Wolf na iyon, ang registration token ni Huang Xiaolong ay nagbuga ng mahinang kinang habang lumilitaw ang 100 puntos. Gamit ang isang light pick ng kanyang mulberry sword, hinukay niya ang godhead ng Roaring Sky Wolf, itinapon ito sa loob ng kanyang Osiris ring pagkatapos ay lumipad sa unahan. Halos bawat ilang minuto sa pagitan, magkakaroon ng mga magic beast, masasamang espiritu, o mga multo na may iba't ibang lakas na mamamatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong, mula sa First Order hanggang Second Order Ancient God Realm, pati na rin sa mga mahihina sa 10th Order Heavenly God Realm at sa ibaba. Kapag nakikitungo sa mga mahiwagang hayop, multo, at masasamang espiritu, kailangan lang ni Huang Xiaolong ng isang hampas. Makalipas ang 3 oras, nakaipon na siya ng mahigit 5,500 puntos, at hindi pa nga siya nagseryoso. Sa paglipat, si Huang Xiaolong ay nakatagpo ng ilang mga pambihirang halamang gamot na kanyang kinuha at kinain kaagad. Kasabay nito, patuloy na kinain ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ang all-present na Devil Chi ng extraterritorial Devil Battlefield. Habang si Huang Xiaolong at iba pang mga kalahok ay patuloy na pumapatay, sa Fortune Gate Square, ang iba't ibang mga magsasaka ay nakatingin sa mabilis na pagbabago sa kristal na pader na lumulutang sa itaas ng parisukat. Ang mga pangalan ng mga kalahok sa loob ng nangungunang 5,000 ay ipapakita sa kristal na pader na ito. Sa kasalukuyan, ang pinakamaliwanag at pinakanakasisilaw na pangalan sa kristal na pader ay walang iba kundi si Zhou Shu ng Dragon Origin Sect na may 1,000 Dragon Physique na nagbibigay liwanag sa buong parisukat. Mahigit 3 oras lamang ang lumipas, ngunit ang mga puntos ni Zhou Shu ay umabot sa kahangahangang 7,453. Ang niranggo sa ibaba niya ay si Tanlin ng Twin City Sect, ang kanyang mga puntos ay humahabol ng malapit kay Zhou Shu, na may humigit kumulang 300 puntos na mas mababa sa 7,121. Nasa ikatlong pwesto ang henyo ng Heavenly Dan Island, si Luo Yunjia. Nakapagtataka, ang kanyang mga naipon na puntos ay nasa 7,000 hanay din, 12 puntos lamang sa likod ni Tanlin.
Sa ibaba ay ang Guo Yuanhui ng isla ng Anyang na may akumulasyon ng mga puntos na higit sa 6,700. Ang ikalima hanggang ikasampung pwesto ay pangunahing inookupahan ng pinakamalakas na henyong disipulo mula sa nangungunang 10 isla. Sina Yao Qi, Lu Zuo, Zhu Huan, at Ren Changhai ay nasa plaza rin, nakatitig sa ika-24 na pwesto sa rangkang. Lalong tuwang-tuwa ang mga ninuno ng tatlong sekta, namumula ang kanilang mga mukha habang nakatingin sa pangalang nakadisplay sa ika-24 na pwesto, Green Cloud Island, Huang Xiaolong, 5,561 puntos. Si Huang Xiaolong ay talagang nasa ika-24 na lugar. Isang posisyong wala sa tatlong ninuno ang nang-ahas na pangarapin. Alam ni na Lu Zuo, Zhu Huan, at Ren Changhai na si Huang Xiaolong ay nakalusot sa pinakamataas na bahagi ng huling ika-10 order na Heavenly God Realm at may pambihirang husay sa pakikipaglaban, ngunit sa kabilang banda, ang All Islands Great War ng terminong ito ay may higit sa 200 sinaunang mga kalahok sa God Realm. Sa mata ng tatlong ancestor na ito, isa ng malaking tagumpay kung makapasok si Huang Xiaolong sa nangungunang 200. Si Zhu Huan o Ren Changhai, o kahit na si Lu Zuo ay hindi nakita ang tunay na lakas ni Huang Xiaolong, kaya't ang makita ang kanyang pangalan sa ika-24 na posisyon ay surreal para sa kanila. Ngunit si Yao Qi na higit na nakaunawa sa lakas ni Huang Xiaolong ay hindi nagulat o nasasabik sa kanyang rangkang. Sa kanyang palagay, tanging ang mga henyong disipulo ng nangungunang 10 isla ang maaaring maging mas malakas kaysa kay Huang Xiaolong. Sa makatuwid, naniniwala siya na maaari itong tumaas pa sa top 20. Hindi kalayuan sa Yao Qi, Lu Zuo, at sa iba pa ay ang grupo ng Uyang Clan. Panay din ang tingin nila sa pangalan sa ika-24 na lugar, lalo na sina Uyang Jiang at Uyang Zon, na mukhang nagtatampo. Ang Moldite na Barbarian God Sect na disipulong iyon na nagngangalang Huang Xiaolong o kung ano pa man ang talagang mas mataas sa kanilang Young Lord. Paano ito mangyayari? Bagamat nasa top 100 si Uyang Yunfei, higit pa sa isang braso ang haba niya mula kay Huang Xiaolong sa rangkang. Ang kanyang mga puntos ay nasa paligid ng 2,240, kasalukuyang nirerango 70 segundo. Nakatayo sa harap ni na Uyang Jiang at Uyang Zon ang ninuno ng Uyang Clan, Uyang Bin, at Patriarch Uyang Zhuguang. Alam ni na Uyang Bin at Uyang Zhuguang na nagpadala si Uyang Yunfei ng ilang Grand Elder upang pagnakawan ang Black Flame si Emperor Beast mula sa Barbarian God Sect. Malinaw sa kanilang dalawa ang dahilan sa pagitan ni Uyang Yunfei at ng sama ng loob ng Barbarian God Sect. Muling bumagsak ang tingin ni Uyang Bin sa ika-24 na pwesto, kumunot ang kanyang mga kilay, napakataas ng ranggo ng Barbarian God Sect na disipulong iyon. Ngumiti si Uyang Jiang at tiniyak siya, Ancestor, ang batang si Huang Xiaolong na iyon ay isang Pit-Plate 10th Order Heavenly God Realm. Siya ay nakakuha ng ganoong kataas na ranggo ay dahil sa isang asong swerte dahil nagawa niyang mahanap at mapatay ang isang grupo ng mga nasugatan na Magic Beast, kaya naman mabilis na tumaas ang kanyang punto. Tumango si Uyang Zon, tama, 3 oras na lang ang nakakalipas, at ang preliminary round ay tumatagal ng 3 buwan, hindi na niya mapapanatili ang ika-24 na pwesto magpakailanman. Sino ang nakakaalam, maaaring mahulog siya sa nangungunang 100 bago matapos ang araw. Kung maaari siyang manatili sa pinakamataas na 300 sa pagtatapos, ito ay maituturing na tagumpay. Tumango sina Uyang Bin at Uyang Zhuguang at nawala ang pagkunot ng noo nila. Nang magsalita sina Uyang Jiang at Uyang Zon, sinadya nilang itinaas ang kanilang mga boses. Walang pag-aalinlangan, malinaw na nakarating sa grupo ni Yao Qi ang kanilang sinabi, bawat salita. Nabaluktot sa galit ang mga mukha ni na Lu Zuo, Zhu Huan, at Ren Changhai ngunit naglakas loob lamang silang magalit at hindi naglakas loob na sawayin ang grupong Uyang Clan. Sana ay manatili si Xiaolong sa pinakamataas na 100. Nanalangin si Lu Zuo sa loob. Hindi nagtagal, lumipas ang araw. Sa loob ng extraterritorial Devil Battlefield, si Huang Xiaolong ay tumingin sa umuusok na Devil Chi at nagdilim na kalangitan, pumunta siya at nakahanap ng kuweba upang magpahinga sa gabi.
Sa paglunok ng 100 patak ng dugong phoenix, nag-practice siya ng Grand Mist Parasite Medium habang naiintindihan ang Purple Grand Mist Aura. Para kay Huang Xiaolong, hindi ganoon kahalaga ang preliminary round ranking dahil nakadepende ang final ranking ng All Islands Great War sa battle stage sa susunod na round. Hanggat isa siya sa nangungunang 5,000 disipulo, sapat na iyon. Sa 3 buwang ito, binalak niyang manghuli ng mga magic beast, ghost, at masasamang espiritu sa araw at magtanim sa gabi. Ang Grand Mist Parasite Medium ay mahalaga sa Huang Xiaolong cultivation path sa ibaba ng kalsada. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay apurahan sa pag-unawa sa pamamaraan. Nang sumunod na araw ng Hamina ang nagngangalit na Diablo Chi, lumabas si Huang Xiaolong mula sa kuweba. Sa pagkuha ng kanyang token, sa isang mabilis na pagwawalis ng kanyang banal na kahulugan ay nalaman niyang ang kanyang rango ay bumagsak sa 62 pwesto sa isang gabi. Sa unang lugar ay si Zhou Shu pa rin, na lumalabag sa 50,000 points threshold. Ang kanyang pangalan ay kumikinang na mas maliwanag kaysa sa araw, na para bang ipinapahayag ang kanyang soberanya sa mundo. Sa pangalawang pwesto ay hindi na si Tanlin ng Twin Cities sect kundi ang numero 1 henyo ng Heavenly Dan Island, si Luo Yunjie. Ang kanyang mga puntos ay lumagpas din sa 50,000 threshold, ilang daang puntos lamang sa ibaba ng Zhou Shu. Na-relegate si Tanlin sa ikatlong pwesto sa hanay ng 49,000 puntos. Luo Yunjie. Ungol ni Huang Xiaolong. Ang Luo Yunjie na ito ay talagang bumaril kay Tanlin, masugid na hinahabol si Zhou Shu. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Huang Xiaolong. Mukhang ang tunay na lakas ng Luo Yunjie na ito ay second order ancient god realm din. Sa ika-85, nakita ni Huang Xiaolong ang pangalan ni Ouyang Yunfei at hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang resulta. Sa isang kisap mata, nawala ang kanyang figure mula sa mga alon ng Devil Chi. Habang mahigpit na binabantayan ng mga eksperto mula sa iba't ibang puwersa ang kristal na pader, lumipas ang unang buwan ng preliminary round. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1164. Huwag magmadaling umalis Sa buwang ito, ang mga pangalan at ranggo sa dingding na kristal ay nakakita ng maraming pagbabago at patuloy pa rin ang pagtaas-baba. Gayunpaman, kahit paano nagbago ang ranking, ang numero 1 henyo ng Dragon Origin Island na si Zhou Shu ay nanindigan sa unang lugar. Mula sa simula hanggang ngayon, ang lugar ni Zhou Shu ay hindi natinag ng sinuman, kasama sina Luo Yunjie at Tanlin na patuloy na naghahabol. Bilang resulta, ang mga posisyon ni Tanlin at Luo Yunjie ay patuloy na nagpapalitan sa pagitan ng pangalawa at pangatlong pwesto. Isang oras ang nakalipas, si Tanlin ang nasa pangalawang pwesto, habang sa susunod na oras ay si Luo Yunjie ang nasa pangalawang pwesto. Sa plaza ng Fortune City, si Ancestor Ouyang Bin, Patriarch Ouyang Zhuguang, gayon din si Grand Elder Ouyang Jiang at ang iba pa ay mukhang hindi masyadong masaya habang nakatitig sa 28 lugar ng Crystal Wall. Nasa ika-28 pwesto ang pangalan ni Huang Xiaolong na naglalabas ng maningning na liwanag. Isang buwan bago nito, malakas nilang sinabi na si Huang Xiaolong ay masisipa mula sa nangungunang 100 sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pagkaraan ng isang buwan, hindi lamang si Huang Xiaolong ay hindi nahulog sa nangungunang 100 rango, napanatili din niya ang kanyang rango sa ang nangungunang 30. Noong mga unang araw, tumaas at bumagsak ang rango ni Huang Xiaolong. Ang pinakamababa ay higit sa 70 ngunit sa lalong madaling panahon ito ay tumaas muli hanggang 21 bagay. Higit pa rito, sa paglipas ng mga araw, ang rango ni Huang Xiaolong ay tila naging matatag sa loob ng 30 nangunguna samantalang si Ouyang Yunfei ay talagang nahulog sa nangungunang 100 noong nakaraang araw. 102, ito ang kasalukuyang posisyon ni Ouyang Yunfei sa ranking. Sa sandaling ito, ang grupo ng Ouyang Clan ay naramdaman na ang pangalan ni Huang Xiaolong ay nakakagulat sa kanilang mga mata. Kung walang sama ng loob sa pagitan nila at ng Barbarian God Sect, ang Ouyang Clan Group ay walang pakialam sa performance ni Huang Xiaolong sa All Islands Great War, wala itong kinalaman sa kanila.
Ngunit ngayon, sa tuwing naiisip nila ang isang pick na late 10th Order Heavenly God Realm Brat na nasa ika-28 pwesto, maraming beses na mas mataas kaysa sa numero 1 henyo ng kanilang uyang clan, para itong mga tinak na paulit-ulit na tumutusok sa kanilang mga puso. Isang buwan na ang nakalipas. This dumb brat, how could his ranking remain so high? Paano ito mas mataas kaysa kay Yunfei? Ang ninuno ng Uyang Clan, si Uyang Bin, ay labis na hindi nasisiyahan. Marahil ang Huang Xiaolong na ito ay nakahanap ng ilang mga banal na kasulatan sa Budismo at nilinang ang isa o dalawang pamamaraan na nauugnay sa Budismo. Kung ito ang kaso, ang pakikitungo sa mga magic beast, ghost, at masasamang espiritu sa extraterritorial devil battlefield ay magiging mas madali. Ang patriarch ng Uyang Clan na si Uyang Zhuguang ay gumawa ng isang palagay. Ganyan dapat. Tumango si Uyang Bin bilang pagsang-ayon sa haka-haka ni Uyang Zhuguang. Ang mga diskarte ng Budista ay ang bane ng lahat ng mga magic beast, ghost, at masasamang espiritu. Pagkasabi nito, biglang kumunat ang noo ni Uyang Bin. Kung tutusin mula sa lakas ng brat na ito, malamang na siya ay maaaring mag-rank sa nangungunang 300 sa huling round. Ibig sabihin, napakahusay niyang makapasok sa Fortune Gate. Ang nangungunang 1,000 kalahok sa All Islands Great War ay kwalipikadong maging mga disipulo ng Fortune Gate. Ang mga kalahok sa ibaba ng Ancient God Realm ay matatanggap bilang mga panlabas na disipulo, habang ang mga nasa Ancient God Realm ay magiging mga panloob na disipulo. Si Huang Xiaolong na naging disipulo ng Fortune Gate ay hindi isang bagay na gustong mangyari ni Uyang Bin. Ancestor, makatitiyak ka? Bago magsimula ang huling round, bibigyan ko si Elder Gong Fei ng ilang mga benepisyo, at ayusin itong si Huang Xiaolong na nasa parehong yugto ng labanan bilang Yunfei, sabi ni Uyang Zhuguang, at idinagdag, kahit na pumasa ang brat na ito sa preliminary round, tiyak na mamamatay siya sa final round. Sa oras na iyon, maaaring dalhin ni Yunfei ang brat na ito para magsanay at maglabas ng galit. Bagamat ang mga final round stage na laban ay natukoy sa pamamagitan ng drawing lot, 5 beses na All Islands Great War Overseeing Elder tulad ni Gong Fei ay madaling mapalitan ang listahan ng pangalan ng bawat yugto ng labanan. Ang pag-aayos para kay Huang Xiaolong upang labanan si Uyang Yunfei ay isang maliit na bagay lamang. Nagningning ang mga mata ni Uyang Bin sa narinig, tumango bilang pasasalamat, mas maganda ito. Taliwas sa lungkot at galit sa grupo ng Uyang Clan, sina Lu Zuo, Zhu Huan, at ang iba pa ay tuwang-tuwa na nakatingin sa ranking ni Huang Xiaolong, may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sa unang araw ng preliminary round, nag-alala si Lu Zuo na si Huang Xiaolong ay masisipa mula sa tuktok na 100 bago matapos ang araw, ngunit ngayon, naramdaman niyang parang walang saysay ang dati niyang pag-aalala. Gayunpaman, hindi maikikaila na ang panganib ay nakatago sa bawat sulok ng extraterritorial devil battlefield, na may hindi mabilang na mga magic beast, ghouls, at masasamang espiritu na gumagala sa paligid. Araw-araw ay may mga namamatay sa mga kalahok na disipulo. Kapag ang isang disipulo sa nangungunang 5,000 ay namatay, ang kanilang mga pangalan ay saysabog at mawawala sa wala, kaya't ang nervyos nina Lu Zuo, Zhu Huan, at Ren Changhai ay nabawasan. Lalong kinakabahan si Yao Qi habang pinapanood niya ang mga pagbabago sa ranking ni Huang Xiaolong, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa mga kamao. Sa isang partikular na marangyang mansyon sa loob ng Fortune City, nakinig ang Young Lord Zufeng ng Fortune Gate sa ulat ng isang subordinate na disipulo tungkol sa ranking ng preliminary round, mahinahong tumango. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Young Lord, tila ang unang ranker ng All Islands Great War ng terminong ito ay walang iba kundi ang Joshu ng Dragon Origin Sect. Ayon sa salita sa kalye, ang Joshu na ito ay may mababang grade Emperor rank Godhead, tulad ng Young Lord. Sabi ni Elder Lutay habang nakatingala kay Zufeng. Kung totoo ito, ang Joshu na ito ay nagkakahalaga ng pagsisikap na hilahin siya sa kampo ng Young Lord. Tumango si Zufeng, iniba ang usapan nang magsalita siya, nasa Fortune City's Pure Snow Manor pa rin si Miss Lilo. Ang Pure Snow Manor ay ang tirahan ni Lilo sa Fortune City. Oo.
Matapos lumabas si Miss Lilu sa Fortune Divine Kingdom at nagtanong tungkol sa mga kalahok sa terminong ito mula kay Elder Gong Fei, nanatili siya sa loob ng Pure Snow Manor. Tila walang balak na bumalik sa Fortune Divine Kingdom pansamantala. Tagot ni Lutay. Maaaring si Miss Lilu ay naghihintay para sa mga resulta ng All Islands Great War, kaya siya ay nananatili sa lungsod. Espekulasyon ni Lutay. Nanliit ang mga mata ni Zhu Feng, makalipas ang isang segundo, nagutos siya, puntahan mo at alamin kung may mga kalahok na umakyat mula sa mababang kaharian. Sandaling natigilan si Lutay, ngunit hindi nagtagal ay nag-react, naiintindihan. Sa oras na ito sa extraterritorial Devil Battlefield, isang babaeng disipulo na nakasuot ng Golden Dragon Gate robe ang lumilipad sa ibabaw ng bundok ng mabilis. Ito ay natural na hudan. Kumpara sa kanyang maayos na anyo noong isang buwan nang pumasok siya sa extraterritorial Devil Battlefield, ang kanyang kulay gintong damit ay nabahira na ngayon ng Magic Beast Blood sa iba't ibang lugar habang ang kanyang buhok ay magulo. Medyo nalulungkot siya. Mabigat at magulo ang paghinga ni Hudan. Kalahating oras ang nakalipas, nakatakas lang siya mula sa pagiging biktima ng isang sinaunang Magic Beast ng Ancient God Realm. Kahit na siya ay isang peak late 10th Order Heavenly God Realm at halos walang karibal sa ibaba ng Ancient God Realm, sa puntong ito, maaari lamang siyang tumakbo. Ang pagkakaroon ng matagumpay na pagtakas mula sa isang maagang First Order Ancient God Realm Magic Beast ay isang gawaing maipagmamalaki niya. Lumilipad sa ibabaw ng bundok, bumaba si Hudan sa ibang lugar nang makaamoy siya ng nakakalasing na pabango. This is... Laminggalinga ang mga mata niya sa paligid at agad na napako ang isang puting bulaklak sa dingding ng bangin na hindi kalayuan sa kanya. Ang bulaklak ay hugis tulad ng isang kaldero na may isang thumb-sized na kulay ube na butil sa gitna na naglalabas ng malabong lilang halo. Siyam na kaldero na bulaklak na gintong perlas. Ulalas ni Hudan sa tuwa. Ang 9 Cauldron Golden Pearl Flower na ito ay isang pambihirang damo, at ang nasa harap niya ay hindi bababa sa 50 milyong taong gulang. Sa isang kisap mata, si Hudan ay sumugod sa talampas na pader, kinuha ang 9 Cauldron Golden Pearl Flower. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, isang malutong na boses ang tumunog, "Munting kagandahan, huwag kang magmadaling umalis itong 9 Cauldron Golden Pearl Flower na ito ay isang bagay na nakikita ko, gusto mong umalis pagkatapos magnakaw. Ang aking kayamanan." Isang binata na nakasuot ng gininto ang purple na damit ang lumitaw sa paningin ni Hudan, nakamarang sa kanyang dinadaanan. Sa pagtingin sa emblem sa robe ng binata, isang parang buhay na sinaunang dragon, na pabuntong hininga si Hudan, Dragon Origin Sect. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1165. Brat, sigurado ka. Ang kagandahang ito ay may magandang mata. Nang makitang alam ng babaeng disipulo na siya ay mula sa Dragon Origin Sect, napangiti si Liu Lui at humakbang patungo kay Hudan ng may kasiyahan. Ang mga paa ni Hudan ay dumaustas paatros, bumalatay ang gulat sa kanyang mga mata. Malinaw sa kanya na ang disipulo ng Dragon Origin Sect na nasa harap niya ay isang Ancient God Realm Master. Napangiti si Liu Lei habang pinapanood ang maliit na aksyon ni Hudan. "Ako ay isang lalaking marunong pakitunguhan ang mas patas na kasarian ng may lamang, lalo na ang isang kagandahang tulad mo." Huminga ng malalim si Hudan para pakalmayan ang kanyang nerbiyos, nagtatampo na nagtanong, "Ano ang gusto mo?" Tumawa si Liu Lei, "Ano ang gusto ko?" "Lil, beauty? Ninakaw mo ang aking damo, ano sa tingin mo ang gusto ko?" Sadyang huminto ng ilang sandali kaysa kinakailangan, ngumiti si Liu Lei, at idinagdag, "Maaaring hindi mo alam, ngunit talagang napakabuti ko. Una, ilagay ang 9 Cauldron Golden Pearl Flower. Pangalawa, nakakita ako ng isang sinaunang pamamaraan ng paglilinang na nangangailangan ng pagsasama ng isang lalaki at isang babae. Ang pagsasanay sa discarding ito kasama ko ay nagdudulot din sa iyo ng mga benepisyo, kahit na makapasok ka sa Ancient God Realm sa loob ng isang dekada. Ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa 9 Cauldron Golden Pearl Flower."
Si Liu Lei ay puno ng mga ngiti, ang kanyang mga makasarili na salita ay nagpapahiwatig na si Hudan ay nakakuha ng isang mahusay na bargain sa pamamagitan ng dual cultivating sa kanya. Ang maselang mukha ni Hudan ay berde sa galit. Marami na siyang nakitang walang hiyang mga tao, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganitong antas ng kawalang hiyaan. Makapal ang mukha para i-claim na ang isang halamang gamot sa extraterritorial devil battlefield ay kanya, at mukhang matuwid tungkol dito. Ikaw. Itinuro ni Hudan ang mukha ni Liu Lei na sumisigaw sa galit, wala kang kahihiyan. Sa isang segundo, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay na humahampas kay Liu Lei. Sumipol si Sword Chi para sa ilang li, pinutol ang daan sa nakapalibot na Devil Chi. Ang well-known Sword Chi ay nakarating kay Liu Lei sa isang iglap. Malumanay na bulalas ni Liu Lei dahil sa interes, itong ikasampung order na babaeng disipulong Heavenly God Realm ay maraming beses na mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Sa kabila ng nakakagulat na Sword Chi ni Hudan, hindi man lang niya ito binigyan ng pangalawang tingin. Itinaas ni Liu Lei ang dalawang daliri, pinigilan ni Liu Lei ang Sword Chi sa pagitan ng kanyang mga daliri, na tila naipit sa lugar ng isang higanteng kamay. Bahagyang ibinaling ni Liu Lei ang kanyang mga daliri sa gilid at ang Sword Chi ni Hudan ay naputol sa hindi mabilang na mga fragment, gumuho sa wala. Samantalang si Hudan, pagkatapos ng isang hiwa ng kanyang espada, hindi na siya muling umatake. Sa halip, dumating siya ng ilang daang li sa isang kisap mata, tumakas sa pinakamabilis niyang bilis. Habang siya ay tumakas, muling nagsama-sama ang nagkalat na Diablo Chi, tinakbong siya mula sa paningin ni Liu Lei. Nang mapanood ito, napangisi si Liu Lei. Sa isang solong greater space teleportation, nawala ang kanyang figure sa lugar. Nang muli siyang lumitaw, hamarang siya sa harap ni Hudan, nakaturo ang isang daliri sa kanya. Ang Purple Lightning God Force ay dumulas, naging Purple Dragon sa kalagitnaan, nagmamadaling pumunta sa Hudan. Kaluskos ng kidlat ang tumambol sa kanyang mga tainga habang umuuga ang kalawakan. Purple Dragon Meteoric Finger. Ang Purple Dragon Meteoric Finger ay isa sa mas makapangyarihang mga diskarte sa OpenSea ng Dragon Origin Sect, ngunit ito ay limitado sa kakaunting napakatalentadong disipulo. Nagulat si Hudan, ngunit sa pag-ikot ng kanyang katawan ay lumangoy siya pabalik na parang gintong dragon, na medyo napapansin. Gayunpaman, ang purple na dragon mula sa Purple Dragon Meteoric Finger ni Liu Lei ay nakalock sa kanya, kahit paano binago ni Hudan ang kanyang direksyon o kung siya ay halos hindi makita, hindi niya nagawang iwasan ang pag-atake. Ito ang nakakatakot na punto ng Purple Dragon Meteoric Finger. Hindi alintana kung paano tumakas o nagtago ang isang tao, hindi nila maiiwasan ang pag-atake nito. Naabutan ng Purple Dragon si Hudan, ngunit nang naisip niyang hindi na siya makakatakas mula sa pinsala, ang Purple Dragon ay umikot sa kanyang katawan na parang lubad, na naggapos sa kanya. Si Hudan ay marahas na nagpumiglas, sinusubukang kumawala, napagtanto lamang na ang kanyang nakapalibot na kalawakan ay nagyelo, ganap na naghihigpit sa kanyang mga paggalaw. Dumating si Liu Lei sa harap ni Hudan na may parehong maningning na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ko na medyo mabait ako. Kung masunurin kang sumang-ayon sa aking dalawang kondisyon at ibinaba ang 9 Cauldron Golden Pearl Flower, pagkatapos ay mag-dual cultivate kasama ako sa loob ng ilang taon, palalayain na sana kita sa sandaling sumulong ka sa Ancient God Realm. Hindi ba ang mga mahusay na kondisyon na ito? Pagkatapos ay umiling si Liu Lei na mukhang dismayado, ngunit hindi mo pinahahalagahan ang aking kabaitan, kaya ngayon ko lang masususo ang iyong yin essence. Si Hudan ay walang dugo sa isang iglap. Ang pagkawala ng lahat ng yin essence ay nangangahulugan na ang siyam na ikasampu ng buhay ni Hudan ay nawala, ang kanyang paglilinang ay lubhang napinsala. Para sa isang babae, lalo na sa isang babaeng magsasaka, ang paghigop ng kanilang yin essence ay mas masahol pa sa kamatayan. Not to mention she was in the extraterritorial devil battlefield, tiyak ang kamatayan. Umangon ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Hudan, kung alam niya ito ng mas maaga, mas gugustuhin niyang mamatay sa ilalim ng mga panga ng magic beast ng Ancient God Realm na iyon. Tumawa si Liu Lei nang hinawakan ng kanyang kamay ang balikat ni Hudan, binuhat siya at mabilis na lumipad palayo.
Ang kailangan niyang gawin ngayon ay maghanap ng kuweba sa lalong madaling panahon. Sa isang punto nang lumipad si Liu Lei dala si Hudan, narinig nila ang tunog ng sipol ng hangin. Isang itim na buhok na binata ang lumilipad patungo sa kanila mula sa kabilang direksyon. Nang marinig ang tunog ng hangin, nawala ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Hudan, sumigaw ng malakas hanggat kaya niya, tulong. Nakarinig si Huang Xiaolong ng isang paghingi ng tulong at nakilalang isa ito sa kambal na Golden Dragon, ang boses ni Hudan. Umaba ang kanyang tingin kay Liu Lei na nakakulong kay Hudan. Umunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong pagkatapos ay lumuwag ng makilala ang emblem ng Dragon Origin Sect sa robe ni Liu Lei. Sa karamihan ng mga pangyayari, mas pinili ng ibang kalahok na mga disipulo na huwag pukawin ang mga disipulo ng Dragon Origin Sect. Ang unang dahilan ay ang lahat ng mga kalahok na disipulo ng Dragon Origin Sect ay malakas, at ang pangalawang dahilan ay ang kabuuang kapangyarihan ng sekta. Sa oras na ito, tinapik ni Liu Lei ang kanyang daliri sa hangin sa direksyon ni Huang Xiaolong, tinutukan ang kanyang noo. Sa isang mabilis na pagkurap, ang pag-atake ng daliri ni Liu Lei ay nahulog sa walang laman na espasyo, na dumaan sa after-image ni Huang Xiaolong, na tumusok sa isang butas sa isang bundok sa di kalayuan. Si Huang Xiaolong ay tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Nagulat si Liu Lei. Hindi niya inaasahan na ang biglaang pag-atake ng daliri niya ay maiiwasan ng taong nasa harapan niya. Noong una, nang makitang si Huang Xiaolong ay isa lamang pick sa huling bahagi ng ikasampung utos ng langit na Diyos Realm, naisip ni Liu Lei na ang inis na ito ay malulutas sa isang galaw at pagkatapos ay maaari siyang magpatuloy sa paghahanap ng isang kuweba. Ikaw. Sa wakas ay nakilala ni Hudan si Huang Xiaolong makalipas ang ilang sandali. Hindi ba't ito ang alagad na nakatingin sa kanya ng malaswa sa plaza ng Fortune City? Yung batang disipulong itim ang buhok. Nagdilim ang ekspresyon ni Liu Lei nang makitang kilala ni Hudan ang itim na buhok na binata. Malamig niyang sinabihan si Huang Xiaolong, "Brat, huwag kang maingay. From ngayon at ililigtas ko ang iyong buhay. Limitado ang pasensya ko, may 3 segundo ka." Kumpiyansa si Li Lei na masasabi ni Huang Xiaolong na siya ay isang disipulo ng Dragon Origin Sect. Bukod pa rito, sa pinakamataas na lakas ng taong ito sa huling 10th Order Heavenly God Realm, tiwala din si Liu Lei na nakikita ni Huang Xiaolong na siya ay isang Ancient God Realm Master. Ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay tulad ng walang malasakit, ibaba mo ang tao, mayroon kang 2 segundo. Fram, o mamatay. Parehong natulala sina Liu Lei at Hudan. Tumawa si Liu Lei sa kabila ng kanyang kumukulong galit, "You're giving me 2 seconds to scram or die. Brat, sigurado ka." Sa mismong tense na ito, isang nakasisilaw na sword chi ang bumaril sa kalawakan. Naramdaman ni Liu Lei ang mabilis na lamig sa kanyang leeg, at sa sumunod na segundo, nakita niya ang kanyang ulo na nakahiwalay sa kanyang katawan. Tumingin si Huang Xiaolong sa ulo ni Liu Lei na nahulog sa kanyang mga balikat, malamig na sumagot, "Sigurado ako." Lumipas ang 2 segundo. Minsan na niyang nakita si Liu Lei sa Fortune City. Sa oras na iyon, naglalakad siya sa tabi ni Joshu, tila malapit. Nanlaki ang magagandang mata ni Hudan sa gulat habang pinagmamasdan ang ulo ni Liu Lei na humiwalay sa katawan nito. Nablangko ang utak niya. Sa pagkamatay ni Liu Lei, nawala ang paghihigpit sa kanyang katawan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1166. Impierno Hazard Kings. Blante pa rin ang isip ni Huda nang bahagyang tumagilid ang dulo ng mulberry sword sa kamay ni Huang Xiaolong, kinuha ang godhead ni Liu Lei mula sa kanyang ulo bago ilagay ang godhead at special na singsing ni Liu Lei sa kanyang Hazard ring. Ilang sandali pa, natauhan si Hudan. Lumingon siya para tumingin kay Huang Xiaolong nang hindi makapaniwala, "Kay ikaw, pinatay mo siya." Dati sa plaza sa Fortune Gate City, naramdaman ni Huda na ang lakas ng itim na buhok ng binata na ito ay kapantay niya, hindi niya akalain na ang lakas nito ay talagang nakakatakot. Ang pagpatay sa isang Dragon Origin Sect sa unang bahagi ng First Order Ancient God Realm sa isang sword lang. Anong konsepto ng lakas ito?
Hindi banggitin ang katotohanan na ang taong may itim na buhok na ito ay may lakas ng loob na pumatay ng isang disipulo ng Dragon Origin Sect. Marahil ay hindi niya masabi na si Liu Lei ay isang disipulo ng Dragon Origin Sect. Hindi, imposible iyon, hindi siya maniniwalang hindi niya masasabi ang pagkakakilanlan ng disipulo ng Dragon Origin Sect ni Liu Lei. Ang ingay sa ulo ni Hudan ay tila hindi tumitigil. Si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na sumagot sa isang hanggal na si Hudan na nagtanong kung nakapatay siya ng isang disipulo ng Dragon Origin Sect. Ang tanong ay literal na hanggal. Isang putol ng apoy ang lumipad mula sa daliri ni Huang Xiaolong, sinunog ang bangkay ni Liu Lei hanggang sa wala nang natira. Tapos, naglakad na siya palayo. Ikaw? Hoy, teka. Napagtantong aalis na si Huang Xiaolong, siya ay tumawag sa takot. Huminto si Huang Xiaolong at lumingon, nakatingin kay Hudan. Tumigil talaga si Huang Xiaolong at tumalikod, ngunit hindi alam ni Hudan kung ano ang sasabihin. Nauutal na kinakabahan siyang nagtanong, ikaw, hindi ka natatakot sa Dragon Origin Sect? Nagbiro si Huang Xiaolong, kung hindi ko sasabihin at hindi mo sasabihin, hindi malalaman ng Dragon Origin Sect. Hindi ka lalabas at sasabihin sa Dragon Origin Sect, tama ba? Hindi. Umiling si Hudan at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy si Huang Xiaolong na medyo nagbibiro, kung maglakas loob kang maglabas ng salita tungkol dito, kukunin ko sina Song Chengli at Liu Zuo na palayasin ka sa Golden Dragon Gate. Napatulala si Hudan saglit, kilala mo ang aming ninuno at pinuno ng pintuan. Napangiti si Huang Xiaolong, hindi umamin o tumatanggi. Hindi lang niya sila kilala, pagkatapos niyang makuha ang Golden Dragon Heritage, kinailangan siyang tawagin ni Song Chengli at Liu Zuo na ancestor. Kung gayon, ano ang dapat itawag sa kanya ni Hudan? Dakilang ninuno. Sa isang kisap mata, si Huang Xiaolong ay mabilis na umalis. Mukhang naliligaw si Hudan habang nakatingin sa direksyon kung saan kumaripan ng takbo ang figure ni Huang Xiaolong. Iniisip kung paano nakilala ng lalaking itim na buhok na ito ang ninuno at pinuno ng gate ng kanilang Golden Dragon Sect. Pag natapos na ang preliminary round, tatanungin ko ang Ancestor and Gate Chief. Nagpa siya si Hudan. Ang kanyang tingin ay nahulog sa lugar kung saan pinatay si Liu Lei. Kahit ngayon, mayroon siyang surreal na pakiramdam. Ilang sandali pa, si Hudan ay mabilis na umalis. Sa puntong ito sa plaza ng Fortune City, nakita ng Dragon Origin Sect Chief na si Chending at ng iba pang mga eksperto sa Dragon Origin Sect, sa kristal na dingding, ang pangalan ng kanilang ika-83 ranggo na disipulo na si Liu Lei ay sumasabog sa isang shower ng liwanag pagkatapos ng nakasisilaw na liwanag. Dissipated, ang mga pangalan sa rangkang inilipat. Si Chending at ang kasalukuyang mga eksperto sa Dragon Origin Sect ay natulala. Napansin din ng mga manunood sa plaza ang pagkamatay ni Liu Lei. Maya-maya, parami ang nakapansin, dahilan para magkagulo ang plaza. Ang Dragon Origin Sect ay ang pinuno ng nangungunang 10 isla, kaya ang kanilang mga disipulo ay pinagtutuunan ng pansin noong All Islands Great War. Sa katunayan, ang mga disipulo sa nangungunang 100 ang nakakuha ng higit na atensyon. Walang sino man ang umasa na ang ika-83 ranggo na si Liu Lei ay talagang mamamatay. Mukhang hindi maganda ang swerte ni Liu Lei, namatay ba siya sa kamay ng isang magic beast, ghoul, o masamang espiritu. Kung hindi namatay si Liu Lei, sa huli, siguradong nanatili siya sa nangungunang 100. Ang mga tao sa karamihan ay umiling sa hindi inaasahang pagkamatay ni Liu Lei. Ang pangkalahatang opinyon ay ang pagkamatay ni Liu Lei sa extraterritorial devil battlefield ay malamang na dahil sa isang magic beast, ghoul, o masamang espiritu, dahil wala sa kanila ang nag-isip na ang ibang mga kalahok ay maglalakas loob na pumatay ng isang disipulo ng Dragon Origin Sect. Masungit na utos ni Chending, pagkatapos ng preliminary round, alamin ang sanhi ng pagkamatay ni Liu Lei. Ang bawat isa sa mga alagad ng Dragon Origin Sect na lumahok sa All Islands Great War ay inalagaan ng maraming halamang gamot at iba pang mapagkukunan, bawat isa sa kanilang pagkamatay ay isang malaking kawalan para sa Dragon. Pinagmulang sekta.
Hindi banggitin na si Liu Lei ay hindi lamang isang disipulo ng Dragon Origin sect kundi pati na rin ang pamangkin ng malayong kamag-anak ni Chen Ding at palagi niyang pinahahalagahan ang talento ni Liu Lei. Oo, Sect Chief. Magalang na sumunod ang grupo ng Dragon Origin Sect Grand Elders. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Chending, na naglalabas ng matinding presyon mula sa kanyang katawan, kung ang pagkamatay ni Liu Lei ay nauugnay sa likas na katangian ng extraterritorial devil battlefield, walang masasabi, ngunit kung ang ibang mga disipulo ay nangahas na patayin ang mga tao ng kanilang Dragon Origin sect, sila ay naghahanap ng kamatayan. Tirichit Asterisk S. Nagpatuloy si Huang Xiaolong sa paglipad patungo sa mas malalim na bahagi ng extraterritorial devil battlefield matapos patayin si Liu Lei. Kahit na ang tagal ng preliminary round ay limitado sa 3 buwan, hindi nag-alala si Huang Xiaolong na hindi na niya ito maibabalik sa nakaraan. Ang token na ibinigay sa bawat kalahok ay may maliit na transmission array na nakasulat sa loob. Kapag natapos na ang 3 buwan, ay activate ni Gong Fei ang transmission array sa token, na ililipat ang lahat ng mga disipulo pabalik sa panimulang lugar. Habang ang espada sa kamay ni Huang Xiaolong ay naglalaslas at naputol sa daan, ang mga magic beast, ghouls, at masasamang espiritu ay naging mga puntos, mabilis na tumataas na, sa pagtatapos ng araw, ang posisyon ni Huang Xiaolong ay tumaas sa ika-26. Ito ang kanyang kasalukuyang posisyon. Unti-unting nagdilim ang paligid. Nang nagpa siya si Huang Xiaolong na maghanap ng ligtas na kuweba at magtanim para sa gabi, bigla niyang naramdaman ang dalawang kakaibang pagbabago ng enerhiya sa kanyang unahan. Hindi ito ang parehong uri ng pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa mga magic beast, ghouls, o masasamang espiritu, ngunit ang dalawang pagbabago sa enerhiya na ito ay pamilyar kay Huang Xiaolong. Pasure. Ito ay isang pagbabago ng enerhiya ng Hellshire. Noong si Huang Xiaolong ay nasa mababang kaharian pa, nilinang niya ang Osire tactics at, minsan, nagpino ng isang Osire, na nakuha ang Osire bloodline. May mga Osire sa extraterritorial devil battlefield. Ito ay hindi inaasahang balita para kay Huang Xiaolong. Hindi kaya. Pagkaraan ng isang segundo, naalala niya. Ilang taon na ang nakalipas, ang batang Panginoon ng Soul Tribe na si Han Dishan ay dumating sa extraterritorial devil battlefield para mismo sa dalawang Osire Kings na ito. Agad na lumipad si Huang Xiaolong sa direksyon ng pagbabago ng enerhiya ng dalawang Osire Kings. Hindi nagtagal, nakita niya ang dalawang matipunong halimaw na may makapal na sungay sa gitna ng kanilang mga ulo at katawan na natatakpan ng kaliskis. Sa katunayan, sila ay dalawang Hell Osire. Ngunit ang dalawang Osire na ito sa kanyang harapan ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Osire na pinino niya sa mas mababang kaharian, hindi pa banggitin ang nakababahala na presyon mula sa kanilang mga katawan. Ramdam ni Huang Xiaolong ang kanilang nakakatakot na puwersa ng Osire. Ang dalawang hari ng Osire na kumakain ng hilaw na laman ng mga mahiwagang hayop nang maramdaman nilang papalapit sa kanila si Huang Xiaolong. Pagangat ng kanilang mga ulo, ang kanilang mga escarlate na mata ay diretsyong nakatingin sa kanya, isang mabangis na liwanag na kumikinang sa loob. Sa sumunod na sandali, sinugod nila si Huang Xiaolong. Ang lakas ng dalawang late 4th Order Ancient God Realm Osire Kings na ito ay maihahambing sa regular na unang 5th Order Ancient God Realm Cultivator. Masyadong mabilis ang kanilang mga galaw para makita ng malinaw ni Huang Xiaolong. Buti na lang at naihanda na niya ang sarili niya ng maaga. Sa sandaling lumipat ang dalawang Osire Kings, ipinatawag ni Huang Xiaolong ang Black Baboon. Pagkaraan ng isang segundo, ang dalawang hari ng Osire ay sinampal ng Giant Chaos Spiritual Beast na bumagsak sa bundok sa malayong distansya. Nayanig ang lupa ng gamulong ang mga bato at maliliit na bato. Sa ilang paghinga, si Huang Xiaolong ay nakatayo sa hangin, pinagmamasdan ng dalawang hari ng Osire. Ang pag-atake ng itim na babon ay hindi pumatay sa dalawang Osire Kings na ito, na naging dahilan lamang upang hindi sila makalaban. Naniniwala si Huang Xiaolong na pagkatapos na pinuhin ang dugo ng dalawang Osire Kings na ito, ang kanyang lakas ay muling tataas, pati na rin ang pagpapalakas ng kanyang True Divine Dragon Physique.
Inatak palabas ang dalawang Azure Kings, kumislap ang mga mata ni Huang Xiaolong, gusto niyang malaman kung paano nakarating ang dalawang Azure Kings na ito sa Divine World mula sa impyerno. Siyempre, gusto rin niyang malaman ang layunin nila sa pagpunta sa Divine World. Mabilis na sinimulan ni Huang Xiaolong ang paghahanap sa kanilang mga alaala. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1167. Ang Ghost Buddha Depository. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ni Huang Xiaolong ang paghagot sa dalawang alaala ng Azure Kings. Hindi niya inaasahan na dumating ang dalawang Azure Kings na ito sa extraterritorial Devil Battlefield matapos aksidenteng tumakbo sa isang black hole sa Azure World. Ang dalawang Azure Kings na dumarating sa extraterritorial Devil Battlefield ay isang aksidente, wala talagang layunin. Gate ng Azure. Inugot ni Huang Xiaolong ang pangalan sa ilalim ng kanyang hininga. Kahit na ang pagpapakita ng dalawang Azure Kings sa extraterritorial Devil Battlefield ay isang aksidente, nalaman niyang mayroong isang puwersa na tinatawag na Azure Gate sa Hell. Bukod dito, itong Azure Gate ay isa sa mga hegemon na puwersa sa impyerno na may maraming eksperto na namumuno sa isang direksyon ng impyerno. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang, ang Azure Gate sa Hell at ang Azure Gate sa Lower Realm, may koneksyon ba sila? Bagamat karaniwan ng lumilitaw ang mga katulad na pangalan ng sekta sa malawak na universo, naramdaman ni Huang Xiaolong na napakaraming pagkakataon lamang sa mundo. Una sa lahat, ang Azure Tactics na iniwan ng kanyang unang master na si Ren Huaquang ay nagbigay daan sa kanya na masipsip ang napakalamig na malamig na chi mula sa impyerno, at sa pag-abot sa ikasampung yugto, maaari din niyang ipatawag ang Gate of Hell. Ang isa pang dahilan ay, si Huang Xiaolong ay palaging naniniwala na ang kanyang master Ren Huaquang ay hindi patay at talagang nakapasok sa Azure World. Mukhang hindi maiiwasan ang paglalakbay sa impyerno. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Ang unang dahilan kung bakit siya nagpaplanong pumunta sa Azure World ay para mag-cultivate, at pangalawa, kailangan niyang linawin ang relasyon sa pagitan ng Hell's Azure Gate at the Lower Realms Azure Gate. Masyadong mababa ang kanyang lakas para pumunta ngayon, kaya nagpa siya si Huang Xiaolong na isaalang-alang ito muli pagkatapos niyang tumuntong sa Ancient God Realm. Naaalala kung paano siya walang ingat na humakbang sa Gate of Hell pabalik noong siya ay nakapasok pa lamang sa God Realm, si Huang Xiaolong ay nagkaroon ng pakiramdam ng pagkaantala ng kaba. Sa oras na iyon, siya ay tunay na bagong panganak na guya na hindi natatakot sa tigre. Sa kabutihang palad, hindi siya nakatagpo ng anumang panganib, kung hindi ay mas patay na siya kaysa sa patay, nang walang natitira kahit isang piraso sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan ang iniisip ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ay inutusan niya ang itim na baboy na buhatin ang dalawang hari ng Azure at pumunta sa kalapit na mga bundok, nagbukas ng kuweba para sa kanyang sarili. Sa loob ng kuweba, sinimulan ni Huang Xiaolong na pinuhin ang bloodline ng dalawang Azure Kings. Nang makumplito niya ang pagpipino, kalahating buwan na ang lumipas. Nakatayo sa sarili niyang kuweba, sinuntok ni Huang Xiaolong ang pader. Mula sa tiyan ng bundok, ang lakas ng kanyang kamao ay gumawa ng butas hanggang sa gilid at tumago sa isa pang kalapit na bundok, naglalakbay sa isang dosenang bundok bago naglaho. Tinisil muli ni Huang Xiaolong ang kanyang lakas. Kahit na hindi pa siya nakakalusot sa Ancient God Realm, ang kanyang kapangyarihan at pisikal na depensa ay halos downable, lalo na ang kanyang True Divine Dragon Physique na mas lalong bumuti. Maging si Huang Xiaolong mismo ay hindi alam kung hanggang saan ang pagbabago ng kanyang True Divine Dragon Physique. Sa magaspang na pagtatansya, nahulaan niya na kahit ang pisikal na katawan ng isang Third Order Ancient God Realm Cultivator ay hindi kasing lakas ng sa kanya. Pagkatapos niyang tuluyang makapasok sa susunod na kaharian, ang kanyang True Divine Dragon Physique ay lalakas sa hindi maisip na antas. Sa una, kalahati lang ang kumpiyansa ni Huang Xiaolong na makapasok sa Ancient God Realm pagkatapos ng pagtatapos ng All Islands Great War. Ngayong napino na niya ang dalawang linya ng dugo ng Azure Kings, gayunpaman, ang kanyang kumpiyansa ay tumaas sa langit.
Kinuha ni Huang Xiaolong ang kanyang competition token sa isang mabilis na sweep ng kanyang Divine Sense. Nakita ni Huang Xiaolong na ang kanyang ranking ay bumagsak hanggang sa 76 na pwesto. At muli, pagkatapos na gumugol ng kalahating buwan upang pinuhin ang bloodline ng dalawang Ozuri Kings, ito ay nasa kanyang tansya. Kailangan kong gumamit ng kaunting pagsisikap ngayon. Sa isang labo, lumilipad na si Huang Xiaolong mula sa butas na ginawa ng kanyang suntok kanina. Bagamat hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa preliminary round ranking, mas mabuting panatilihin ang isang posisyon sa loob ng nangungunang 100. Ang isang maikling distansya mula sa bundok na iniwan ni Huang Xiaolong ay isang swamp area. Sa sandaling ito, isang barbarian god sect na disipulo na nagngangalang Zhang Danming ay nakatayo sa harap ng isang hindi kapansin-pansing burol na may kagalakang ekspresyon. Napadaan lang siya nang may mapansin siyang kumislap sa burol na ito. Sa pag-aakalang ito ay kakaiba, lumapit siya upang tingnan. Noong una, si Zhang Danming ay hindi talaga umaasa ng anuman, ngunit nang ilipat niya ang mga damo, may isang pintong bakal na tila patungo sa isang cultivation na tirahan. Mga 3 hanggang 4 na metro ang taas ng pinto, sapat na ang lapad para ma-accommodate ang 3 taong sabay na dumadaan. Ghost Buddha Depository. Ghost Buddha. Ito kaya ang Panginoong Guifu mula sa 1,000,000 taon na ang nakalilipas. 1,000,000 taon na ang nakalilipas, mayroong isang super force sa Fortune Mainland na tinatawag na Ghost Buddha Sect. Noong panahong iyon, ang sect chief ay pinangalan ng Guifu, nagtataglay ng hindi maarak na lakas na naging dahilan upang maging maingat ang Fortune Gate ancestor at chief noong panahong iyon. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang hindi matukoy na makapangyarihang Guifu ay nawala hindi nagtagal. Sa oras na iyon, maraming chismis na nangyayari sa Vientiane World. May nagsabi na pumunta si Lord Guifu sa extraterritorial Devil Battlefield at doon namatay. Isa pang chismis ang nagsabi na pumunta si Lord Guifu sa Ghost Abyss. May nagsabi na may nangyaring mali noong si Lord Guifu ay paglilinang, na naging dahilan upang siya ay sumuko sa pusong mga demonyo at mamatay. Nagkaroon ng iba't ibang chismis tungkol sa pagkawala ni Lord Guifu na kumalat sa mga nakaraang taon. Mula noon, hindi na nagpakita si Lord Guifu. Ang pagkawala ni Lord Guifu ay umalis sa Ghost Buddha Sect na walang suportang haligi. Kasabay nito, ang sekta ay kailangang makayanan ang panggigipit at pag-atake ng iba't ibang mga sekta ng Fortune Mainland. Ang lakas nito ay nagsimulang hamina na binawasan ng dating engranding Ghost Buddha Sect sa isang hindi kapansin-pansing maliit na sekta makalipas ang 1,000,000 taon. Sa paggunita sa 1,000,000 taong gulang na alamat na ito, halos hindi mapigilan ni Zhang Danming ang kanyang pananabik. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay napatahimik niya ang kanyang sarili ng kaunti at nagsimulang pag-aralan ng bakal na pinto ng Ghost Buddha Depository. Ang ibabaw ng bakal na pinto ay naglalarawan ng isang dakilang Buddha na nakaupong nakakros ang paa. Mayroong isang malaking bilog ng gininto ang liwanag sa likod nito, at sa labas ng gintong bilog ay mga layer ng mga multo. Sa pagtingin sa inukit na ito sa bakal na pinto, mas nakatitiyak si Zhang Danming na ang Ghost Buddha Depository na ito ay naiwan ng Panginoong Guifu 1,000,000 taon na ang nakalilipas, dahil ipinanganak siya na may Buddha physique ngunit nilinang ang isang kakaibang sinaunang pamamaraan na kinasasangkutan ng mga multo. Sa huli, bumalik ang tingin ni Zhang Danming sa dakilang Buddha. Sa ibabaw ng nakataas na palad nito, nakikita ni Zhang Danming ang ilang halos hindi kapansin-pansing mga linyang kumikinang. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at itinaas niya ang kanyang kanang palad, idiniin ito sa palad ng dakilang Buddha. Nang makitang akmang-akma ang kanyang palad, inilipat ni Zhang Danming ang kanyang God Force. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, gaano man kalaki ang puwersa ng Diyos na ipinadala niya sa pintong bakal, wala man lang reaksyon, maliban sa gawing mas maliwanag ang gininto ang bilog sa likod ng dakilang Buddha. Makalipas ang kalahating oras, ganap na nadismaya si Zhang Danming. Naunawaan niya na ito ay dahil ang kanyang lakas ay hindi sapat upang buksan ang bakal na pinto ng Ghost Buddha Depository na ito. Kung marahil ang puwersa ng Budismo lamang ang maaaring magbukas nito. Haha. Tama si Brother Chen, mayroon talagang isang sinaunang paglilinang na naninirahan dito.
Sa oras na ito, apat na figure ang sumipol sa ere, isa sa kanila ang masayang tumatawa. Sumikip ang mukha ni Zhang Danming. Tila nang ilibat niya ang kanyang puwersa ng Diyos, na sinusubukang buksan ang bakal na pintong ito, ang maliwanag na gintong bilog sa likod ng dakilang Buddha ay nakaakit ng atensyon ng mga kalapit na disipulo. Spirit Lake Call. Tigaw ng isip ni Zhang Danming nang makita niya ang mga emblema sa damit ng apat na binata. Sila ay mula sa Spirit Lake Island, isa sa nangungunang 10 isla. Kahit na ang lakas ng Spirit Lake Cult ay malayo sa Dragon Origin Sect, kinikilala pa rin ito bilang isa sa nangungunang 10 isla. Ang lakas ng kanilang mga disipulo ay mas mataas kaysa sa mga disipulo ng Green Cloud Island. Karamihan sa mga cultivator na nagmumula sa nangungunang 10 isla upang lumahok sa All Islands Great War ay may lakas ng Ancient God Realm. Bumaba sa lupa, direktang hindi pinansin ng apat na mga disipulo ng Spirit Lake Cult si Zhang Danming, nagalabang kasakiman sa kanilang mga mata habang nakatitig sila sa bakal na pinto. Ghost Buddha Depository. Sabay-sabay na bulalas ng apat. Ang kultibasyon na tirahan ng Panginoong Guifu mula sa 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Bulalas ng payat ang mukha na alagad ng Spirit Lake Cult nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1168. Dumating ka sa tamang panahon. Ang kultibasyon na tirahan ni Lord Guifu. Nang marinig iyon, nagningning ang mga mata ng iba pang 3 disipulo ng Spirit Lake Cult, nanginginig ang pananabik na damaloy sa kanilang mga katawan. Haha, ang kultibasyon na tirahan ni Lord Guifu. Ang swerte natin Kevin's blessing ito. Tawa ng tawa ang matapang na alagad ng Spirit Lake Cult na si Sun Fangliang. Haha, talagang ang pinakamalaking aso shitlock. Kung hindi, paano natin matutuklasan ang kultibasyon na tirahan ni Lord Guifu? Ang unang disipulong payat ang mukha na si Wang Haiyao ay umalangaw-ngaw, tumawa ng malakas. Tumawa din ng malakas ang iba para ipahayag ang saya sa kanilang mga puso. Naramdaman ni Zhang Danming ang walang katulad na lamig na kumalat sa kanyang mga paa habang pinagmamasdan niya ang apat na tao, ang kanyang mukha ay maputi na parang kumot. Ang naunang kagalakan sa paghahanap ng Ghost Buddha Depository ay naglaho, kinuha ng kawalan ng pag-asa. Dahil ito ay nauugnay sa Ghost Buddha Depository, ang apat na mga disipulo ng Spirit Lake Cult ay ganap na papatay upang patahimikin siya. Walang pagkakataon na hahayaan siyang umalis dito ng buhay. Hindi pa banggitin, tinalikuran na ni Zhang Danming ang lahat ng iniisip na tumakbo. Tumakbo. Marahil ay dobleng kalhunos-lunos ang kanyang pagkamatay. Paano siya, isang late Ninth Order Heavenly God Realm na disipulo, ay malalampasan ng ilang mga master ng Ancient God Realm? Sa oras na ito, sa wakas ay tumingin si Sun Fagliang, Wang Haiyao, at ang dalawa pa kay Zhang Danming. Nakatingin sa mukha ni Zhang Danming na puno ng takot at kawalan ng pag-asa, ngumiti si Sun Fangliang ng mapaglaro, bata, saang sekta kakabilang. Napalunok si Zhang Danming ng may kaba, humina ang kanyang boses, Green Cloud Island, Barbarian God Sect. Ang Barbarian God Sect ng Green Cloud Island. Natarante si Zhao Jianyo, parang narinig ko na ang Barbarian God Sect na ito. Sina Sun Fangliang, Wang Haiyao, at isa pang disipulo ay lumingon kay Zhao Jianyo. Tama, mayroong isang Barbarian God Sect na disipulo na nagngangalang Wang Xiaolong, kasalukuyang nirerango sa ika-6. Napamura si Zhao Jianyo nang maalala niya. Hindi nakakagulat, kaya naramdaman kung pamilyar ang pangalan na ito. Si Zhao Jianyo ay kasalukuyang nirerango sa 75, isang lugar sa itaas ng Wang Xiaolong. Nakita niya ang Barbarian God Sect at ang pangalan ni Wang Xiaolong nang tingnan niya ang kanyang token kanina, kaya naman pakiramdam niya ay pamilyar ito. Mabilis na kinuha ni Sun Fangliang at ng dalawa pa ang kanilang token at tiningnan. Sa katunayan, nasa ika-6 na pwesto ang isang disipulo ng Barbarian God Sect na nagngangalang Wang Xiaolong. Nakarank lang siya sa 96, dapat siya ay isang pick sa unang bahagi ng First Order Ancient God Realm.
Nagsalita si Son Fangliang nang walang pag-aalinlangan, kahit na siya ay talagang malapit at sumugod dito, kaming apat ay madaling kitilin ang kanyang buhay anumang oras. Si Son Fangliang ay isang pick sa kalagitnaan ng First Order Ancient God Realm Cultivator, kasalukuyang nasa ika-45 posisyon sa ranking, habang si Wang Haiyao ay isa ring pick sa kalagitnaan ng First Order Ancient God Realm Cultivator na nirerango sa ika-47 sa ngayon. Si Zhao Jianyu at ang isa pang disipulo ay bahagyang mahina, ngunit ang kanilang cultivation ay umabot pa rin sa peak sa unang bahagi ng First Order Ancient God Realm. Ang apat sa kanila ay natural na hindi maglalagay ng isang tao na may ranggo na 76 sa kanilang mga mata. Mamaling ang tingin ni Son Fangliang kay Zhang Danming, sabay sabing, dahil nakatulong ka sa amin na mahanap itong Ghost Buddha Depository, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Matapos sabihin iyon, itinuro ni Son Fanling ang kanyang hintuturo kay Zhang Danming. Sa isang segundo, isang puwersa ng tumutusok sa daliri ang sumugod na tumusok sa ulo ni Zhang Danming. Si Zhang Danming ay gumuho sa lupa. Gayunpaman, bago tumagos ang puwersa ng daliri sa kanyang ulo, nagawa ni Zhang Danming na durugan ang kanyang Barbarian Godsect Rescue Talisman. Ang Rescue Talisman na ito ay maaaring alertuhan ng iba pang mga Barbarian Godsect na disipulo sa loob ng isang tiyak na distansya. Siyempre, kung ang ibang mga disipulo ay masyadong malayo, kung gayon. Napansin ng apat na grupo ni Son Fangliang na dinurog ni Zhang Danming ang isang Rescue Talisman, ngunit walang pumihil sa kanya. Sige, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at mabilis na buksan itong bakal na pinto. Inimok ni Wang Haiyao ang kanyang mga kasama. Ang Ghost Buddha Depository na ito ay masyadong mahalaga at mahalaga, kailangan nilang magmadali sa loob at kolektahin ang lahat ng mga kayamanan bago mahanap ng ibang mga disipulo ang lugar na ito. Tumango si Son Fangliang at iba pa bilang pagsang-ayon. Lumapit si Wang Haiyao at tumayo sa harap ng bakal na pinto, tinitingnan ang palad ng dakilang Buddha. Ilang sandali pa, idiniin niya ang palad niya dito at kasunod na pinaikot ang kanyang God Force. Sa susunod na sandali, ang ginintoang bilog sa likod ng Great Buddha ay nagbuga ng maliwanag na ginintoang liwanag, na kumalat sa nakapalibot na burol, gayunpaman, walang ibang reaksyon mula sa bakal na pinto. Bahagyang pangit ang ekspresyon ni Wang Haiyao, ngunit nabawi lang niya ang kanyang palad. Anong mali? Hindi ba sapat ang ating lakas para buksan ang pintong ito sa Ghost Buddha Depository? Ang boses ni Wang Haiyao ay labis na nagtatampo. Si Son Fangliang at iba pa ay nakasimangot na nanonood dito. Hayaan mo akong subukan. Si Son Fangliang ay humakbang pasulong, ipinatong ang kanyang palad sa parehong lugar kung saan si Wang Haiyao, ngunit gaano man kalaki ang puwersa ng Diyos na ipinadala niya sa pintong bakal, ang resulta ay pareho. Hindi gumagalaw ang pinto kahit isang pulgada. Si Lord Weifu ay may likas na Buddha physic para ma-activate ang dakilang Buddha at mabuksan ang bakal na pintong ito, baka kailangan natin ng Buddhism energy. Nagsalita si Zhao Jianyu sa isang solemna na tono. 3 pares ng mga mata ang nakatitig kay Zhao Jianyu. Noong nakaraan, nakakita ako ng isang piraso ng buto mula sa isang mataas na antas ng Ancient God Realm Art Hat. Magtulungan tayo at tingnan kung maaari nating pilitin ang natitirang puwersa ng Budismo sa loob. Kung tayo ay matagumpay, magagamit natin ito para buksan itong bakal na pinto. Nagmungkahi si Wang Haiyao. Isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang palad nang lumitaw ang isang piraso ng buto. Purong gininto ang kulay ang ibabaw nito na para bang pininturahan ng patong na ginto. Ito ang Arhat Bone na sinabi niya. Gayunpaman, ang isang bahagi ng buto ay naputol, na naging dahilan upang hindi ito kumpleto, ngunit kahit na ganoon, naramdaman nilang apat ang natitirang puwersa ng Budismo sa loob ng buto. Walang pagkaantala, ang grupo ng apat ay nagsanib kamay upang kunin ang natitirang puwersa ng Budismo mula sa buto. Habang sinusubukan nilang buksan ang pinto, si Huang Xiaolong ay nakatanggap ng rescue signal ni Zhang Danming kanina at nagmamadaling lumapit. Siya ay naglalakbay sa mabilis na bilis, tumatawid sa 10,000 li sa isang kisap mata, katulad ng isang bahid ng liwanag na tumatawid sa madilim na extraterritorial devil battlefield.
Hindi nagtagal, dumating si Huang Xiaolong sa hindi kapansin-pansing burol ng sina Sun Fangliang, Wang Haiyao, at ang dalawang iba pa ay kinukuha ang puwersa ng Budismo mula sa buto, dinadala ito sa palad ng dakilang Buddha. Halos kaagad, ang mga linya sa palad ng dakilang Buddha ay nagsimulang umikot na naglalabas ng isang makinang na liwanag. Ang dakilang Buddha ay tila nabuhay ng bahagyang yumanig ang bakal na pinto. Sa panonood ng eksenang ito, nadama ni Sun Fagliang at ng iba pa ang tagumpay. Gaya ng inaasahan, ang pagbukas ng bakal na pinto ay nangangailangan ng puwersa ng Budismo. Nang akala ng apat ay magbubukas na ang pinto, unti-unting tumigil ang pagyanig at tumahimik ang pinto, wala ng reaksyon mula sa dakilang Buddha. Si Sun Fanliang at ang iba pa ay nabigla. Ang enerhiya ng Budismo mula sa buto ng Arhat ay naubos. Alam kong may ilang piraso ng Arhat bone si senior brother Chen Weiping, paano kung imbitahan natin siya? Iminungkahi ni Zhao Jianyo. Sumimangot sina Sun Fanliang at Wang Haiyao, ngunit tumanggo sila sa huli. Wala silang ibang pagpipilian. Si Chen Weiping ang numero 1 henyo ng Spirit Lake Cult, ang kanyang cultivation ay umabot na sa Peak Plate First Order Ancient God Realm. Malapit na siyang makapasok sa Second Order, bukod pa rito, mas mataas pa ang kanyang husay sa pakikipaglaban kaysa sa karaniwang Second Order Ancient God Realm Cultivator. Si Chen Weiping ay kasalukuyang nasa ikawalong ranggo. Gayunpaman, kung inimbitahan nila si Chen Weiping, kahit na mabuksan nila ang pinto sa Ghost Buddha Depository, ang kanilang ani ay magiging isang maliit na bahagi lamang ng kung ano ang nasa loob. Sa kasamaang palad, walang ibang paraan. Kasunod nito, sa kasunduan ng apat na tao, winasak ni Zhao Jianyo ang isang anting-anting ng sekta na nagpapadala ng kanilang mensahe kay Chen Weiping. Malamig itong pinanood ni Huang Xiaolong. Sa sumunod na segundo, bumaba siya sa lupa. Si Sun Fanliang at ang iba pa ay naalarma, napansin lamang si Huang Xiaolong pagkatapos nilang tumangala. Nang mapansin nila ang Barbarian God Sect robe na suot niya, silang apat ay nakahinga ng maluwag. Yehe, ikaw ang Barbarian God Sect na disipulong iyon, si Huang Xiaolong, 96. Tumawa si Sun Fanliang, dumating ka sa tamang oras. Ang hindi mabuksan ang Ghost Buddha Depository ay naging sanhi ng pagkadismaya at galit ni Sun Fanliang. Isang straw bag para ilabas ang kanyang galit ang eksaktong gusto niya ngayon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1169. Mas malakas kaysa kay Joshu. Ang atensyon ni Huang Xiaolong ay wala sa apat na grupo ni Sun Fanliang, sa halip ay bumagsak sa bangkay na nakahandusay sa lupa sa di kalayuan na nakasuot ng kaparehong Barbarian God Sect na robe gaya niya, ang katawan ni Zhang Danming. Nagmamadali ang grupo ni Sun Fanling na buksan ang bakal na pinto ng Ghost Buddha Depository, hindi pinansin ang katawan ni Zhang Danming, iniwan ito sa lupa. Sino ang pumatay sa kanya? Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay nakatuon sa apat na grupo ni Sun Fanliang. Nang makitang hindi lamang sila pinansin ni Huang Xiaolong kundi tinanong din sila bilang ganti tungkol sa pagkamatay ni Zhang Danming, si Sun Fanliang, Wang Haiyao, at ang dalawa pa ay tumawa sa galit. Lalo na si Sun Fanliang, ang kanyang mga tawa ang pinakamalakas sa lahat. Punk, pinatay ko siya, ano? Gusto mo siyang ipaghiganti? Umisi si Sun Fanliang, umaasa sa iyong napakaliit na rurok sa huling bahagi ng ikasampung order ng Heavenly God Realm na lakas. Tinuyapan niya si Huang Xiaolong, hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng dogshit lock ang nabangga mo para maabot ang 76 na posisyon. Nang matapos si Sun Fanliang, lumabo ang figure at narating ni Huang Xiaolong ang kanyang kinatatayuan. Inabot ng kanang kamay ni Huang Xiaolong, hinawakan ang leeg ni Sun Fanliang, itinaas siya sa ere na parang may hawak siyang pagong. Nanlalaki ang mga mata ni Sun Fanliang mula sa kanyang mga saksakan, hinihingal si Huang Xiaolong. Sa pamamagitan ng reflex, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa pagtatangkang kontrahin, ngunit tulad ng ginawa niya, si Huang Xiaolong ay nagpuwersa sa kanyang kanang kamay, na dinudurog si Sun. Nang hina ang mga kamay at paa ni Sun Fanliang, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala.
Nakarating siya sa preliminary round, kasalukuyang nireranggo sa ika-45, ang lakas sa peak sa kalagitnaan ng First Order Ancient God Realm, ngunit namatay siya. Ang kanyang lalamunan ay nadurog ng isang peak late 10th Order Heavenly God Realm na disipulo sa isang galaw lang. Namatay siya. Bago tuluyang lumubog sa limot si Sun Fangliang, narinig niya ang tatlong galit na dagandong. Tatlong figure ang bumangga kay Huang Xiaolong, marahas na puwersa ng Diyos na umaagos mula sa kanilang mga katawan, umaatake kay Huang Xiaolong mula sa likuran. Hindi sila pinansin ni Huang Xiaolong, hinayaan ang kanilang mga pag-atake na dumapo sa kanyang likod, na nagdulot ng dumadagandong na ingay na umalingaw-ngaw sa lugar ng burol. Tumpak na tumama kay Huang Xiaolong ang tatlong iba pang pag-atake ng mga disipulo ng Spirit Lake Cult. Sa panunood nito, kumikinang ang kanilang mga mata sa kabaliwan at pananabik. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, ang tatlo ay natulala, hindi makapaniwalang nakatingin kay Huang Xiaolong. Sa kabila ng kanilang mga pag-atake, nanatili siyang nakatayo na parang bundok na hindi natitinag. Paano ito posible? Maging ang kanilang senior brother na si Chen Weiping ay magderanas ng matinding pinsala sa kanilang pinagsamang pag-atake. Maging ang kasalukuyang first ranker, ang numero 1 henyo ng Dragon Origin Sect, si Zhou Shu, ay hindi nakayanan ang kanilang naunang pag-atake at hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ang Barbarian God Sect na disipulong ito ay mas malakas kaysa kay Zhou Shu. Hindi, talagang imposible. Si Zhou Shu ay nagtataglay ng 1,000 Dragon Physique at isang mababang Grade Emperor rank Godhead. Paano naging posible para sa Barbarian God Sect na disipulong ito na maging mas malakas kaysa sa kanya? Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat, itinuon ng isang mapang asar na tingin sa grupo ng tatlo ni Wang Haiyao. Haharapin na sana niya ang tatlo nang biglang may sumipol na hangin mula sa malayo nang lumitaw ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng asul na damit sa abot tanaw. Sa isang kisap mata, dumating ang grupo ng mga tao sa burol kung saan naroon sina Huang Xiaolong, Wang Haiyao, at ang iba pa. Senior Kuya Chen. Si Wang Haiyao at ang dalawa pang natakot na disipulo ay muling nakahanap ng pag-asa nang makita nila ang grupong ito ng mga tao at nagmamadaling pumunta sa kanila. Ang grupong ito ay pinamunuan ni Chen Weiping, na nauna nang nakakontak ng grupo ni Wang Haiyao. Ang numero 1 henyo ng Spirit Lake Cult. Dumating kasama si Chen Weiping ang apat na iba pang mga henyo ng Spirit Lake Cult, silang apat ay mga eksperto sa Ancient God Realm. Agad na nakita ni Chen Weiping ang bangkay ni Sun Fangliang sa hindi kalayuan habang siya ay bumababa. Naningkit ang kanyang mga mata, naglalabas ng talas habang ang kanyang tingin ay nakalok kay Huang Xiaolong. Sa mabigat na tono, nagtanong siya, ano ang nangyayari dito? Lumapit si Wang Haiyao, nagmamadaling nagpaliwanag, Senior Brother Chen, nadiskubre namin ang Ghost Buddha Depository at bubuksan na sana namin ang steel door, ngunit hindi namin nakita ang Barbarian God Sect na disipulong ito na nilusot sa amin. Bago pa kami makapag-react, tinambangan niya kami at pinatay si Senior Brother Sun Fangliang. Papatayin niya tayong lahat para pagnakawan ang mga kayamanan sa loob ng Ghost Buddha Depository. Mula sa paglalarawan ni Wang Haiyao, ang Ghost Buddha Depository ay natuklasan nila, samantalang sina Huang Xiaolong at Zhang Danming ay naging mga kasuklam-suklam na magnanakaw. Malamig na tumikim si Huang Xiaolong at hindi umimik. Nang marinig ang kwento ni Wang Haiyao, pinandilatan ng grupo ni Chen Weiping si Huang Xiaolong, ngunit mas kitang-kita ay ang nag-aapoy nilang mga tingin na nakatutok sa bakal na pinto. Ghost Buddha Depository. Ang mga mata ni Chen Weiping ay kumikinang sa pagnanasa, ang kultibasyon na tirahan ni Lord Weifu. Kanina, nang makipag-ugnayan sa kanya si Zhao Jianyu, binanggit lang niya na natuklasan nila ang isang sinaunang kultibasyon na tirahan at nangangailangan ng puwersa ng Budismo na buksan ito, hindi binanggit ang anumang bagay tungkol sa Ghost Buddha Depository. Pinipigilan ng nag-aalab na pagnanasa sa kanyang dibdib, tumingin muli si Chen Weiping kay Huang Xiaolong, nanunuya, Peak Late 10th Order Heavenly God Realm. Dahil ang iyong palihim na pag-atake ay nagawang pumatay kay Junior Brother Sun Fangliang, mukhang hindi masama ang iyong lakas.
Bagamat sa loob-loob ni Chen Weiping ay nabigla na si Huang Xiaolong, isang batang Heavenly God Realm, ay may kakayahang patayin si Sun Fangliang, hindi niya talaga siya inilagay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, binigyang diin ni Wang Haiyao ang katotohanan na ito ay isang ambush. Napansin ni Wang Haiyao ang walang pakialam na ugali ni Chen Weiping kay Huang Xiaolong at hindi niya maiwasang mag-ingat, Senior Brother Chen, mag-ingat. Medyo malakas ang punk na iyon, kaming tatlo ay malamang na hindi niya kapareha. Ang apat na mga disipulo ng Spirit Lake Cult na kasama ni Chen Weiping ay namangha at nagdududa sa pag-angkin ni Wang Haiyao. Ang grupo ni Wang Haiyao na may tatlo ay hindi katugma ng punk na ito. Paano kaya iyon? Si Wang Haiyao ay isang Peak Late First Order Ancient God Realm, habang si Zhao Jianyo at ang isa pang disipulo ay nasa Peak Early First Order Ancient God Realm. Ang tatlong taong ito na magkasama ay hindi kayang harapin ang Peak Late 10th Order Heavenly God Realm na disipulo. Senior Brother Wang, ikaw, nagkakamali ka ba? Hindi napigilan ng isa sa mga disipulo ng Spirit Lake Cult na magtanong. Sa oras na ito, naglakad si Huang Xiaolong patungo kay Chen Weiping. Sa isang hakbang, nasa loob na siya ng isang braso mula kay Chen Weiping, bago sumuntok ang kanyang kamao. Si Chen Weiping ay talagang karapat-dapat sa kanyang Spirit Lake Cult No. 1 Genius Disciple title. Halos kagad siyang nag-react nang umatake si Huang Xiaolong na itinutulak ang kanyang God Force sa limitasyon. Imperialized Tactic, Spirit Deity Feast. Sumigaw si Chen Weiping, ang kanyang kamao ay tumama kay Huang Xiaolong. Ice Element God Force ang sumugod na humagulgol ng baliw. Kasabay nito, ang isang higanting kamao ng yelo ay tumama kay Huang Xiaolong, na nagdulot ng mga alon ng malamig na enerhiya na lumakas, na naging anyo ng isang sinaunang Diyos, na nagyayelo sa paligid ni Huang Xiaolong. Ang pag-ataking ito, gayunpaman, ay walang epekto. Sa ilalim ng puwersa ng kamao ni Huang Xiaolong, ang lahat ng lamig ay nawala at ang sinaunang Diyos na pinalamutian ng mga alon ng malamig na enerhiya ay nawala. Lumipad ang puwersa ng kamao ni Huang Xiaolong, dama po sa katawan ni Chen Weiping. Basag. Ang sinaunang banal na baluti na suot niya ay basag at basag na parang piniritong malutong na balat. Pumagsak ang dibdib ni Chen Weiping, na naging sanhi ng pamumulaklak ng mga bulaklak ng dugo sa kanyang asul na damit. Si Chen Weiping ay tulala na nakatayo ng hindi gumagalaw, nakatingin sa kanang kamao ni Huang Xiaolong na bumaon sa kanyang dibdib ng hindi makapaniwala. Bagamat hindi siya nagtataglay ng alinman sa mga kakaibang pangangatawan, nakakonsumo siya ng iba't ibang mahahalagang halamang gamot, na nagpainit ng kanyang katawan sa isang nakakatakot na antas. Ang karaniwang Second Order Ancient God Realm Cultivator ay hindi kayang saktan siya. Gayunpaman, sa ngayon, may isang kamao na nakaipit sa kanyang dibdib. Ang depensa ng kanyang katawan ay nasira ng isang Peak Late 10th Order Heavenly God Realm. Ikaw, sino ka? Ang paus na boses ni Chen Weiping ay narinig ng lahat, mahinang tumututol, paano ka magiging mas malakas kaysa kay Joshu? Mas malakas kaysa sa numero 1 henyo ng Dragon Origin Sect, si Joshu. Tinabi ito ni Chen Weiping dahil kahit si Joshu ay hindi magawa ang ginawa ni Huang Xiaolong, madaling masira ang katigasan ng kanyang katawan pati na rin ang kanyang banal na sandata. Tekta ng Barbarian God, Huang Xiaolong. Nagpakilala si Huang Xiaolong. Nagbigay siya ng higit na lakas sa kanyang una, mabilis na sinira ang sigla ni Chen Weiping. Sa isang segundo, ang katawan ni Chen Weiping ay itinapon sa hangin. Si Chen Weiping ay nasa himpapawid pa rin nang siya ay malungkot na sumigaw mula sa kanyang mga kapwa-disipulo sa ibaba. Sa oras na ito, napansin niya na ang kalangitan ng extraterritorial devil battlefield ay napakadilim. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1170. Nasabi mo lang Chen Weiping. Sa sandaling ito, talagang naisip ni Chen Weiping ang unang pagkakataon na pumatay siya pagkatapos pumasok sa Spirit Lake Cult. Paulit-ulit na nag-flick sa kanyang isipan ang eksena, ngunit isang mabigat na kalabog ang bumagsak sa kanya. Bumagsak siya sa lupa, pakiramdam niya ay lalong dumulas ang kanyang malay.
Ang kanyang manhid na katawan ay walang naramdaman, ngunit nakarinig siya ng mga hiyawan at hiyawan. Ang boses ni Wang Haiyao, ang boses ni Zhao Jianyo, at ang iba pa. Dumating sina Wang Haiyao, Zhao Jianyo, at ang iba pa sa tabi ni Chen Weiping. Lahat ay sumisipsip ng malamig na hangin, natakot sa malaking butas ng kamao sa dibdib ni Chen Weiping. Ang mga disipulong ito ng Spirit Lake Cult ay mukhang nakamamatay na mapatla. Dahil sa nakakatakot na puwersa ng kamao ni Huang Xiaolong, natakot sila at nakalimutang iligtas kaagad si Chen Weiping. Kawalang malasakit na ekspresyon, dahan-dahang naglakad si Huang Xiaolong papunta sa grupo ni Wang Haiyao. Sa totoo lang, halos hindi niya nagamit ang 5/10 ng kanyang lakas. Puro kalahati ng pisikal na lakas ng kanyang True Divine Dragon Physique, hindi pa niya nagagamit ang kahit katiting na God Force. Sa isang paraan, maswerte na si Chen Weiping ay hindi ang average na peak plate First Order Ancient God Realm na disipulo, kung hindi, ang suntok na iyon ay umani ng kanyang buhay sa isang segundo. Kahit na ang sigla ni Chen Weiping ay unti-unting umaalis sa kanyang katawan, hindi pa siya namamatay. At the end of the day, siya ang number 1 genius disciple ng Spirit Lake Cult, isang pambihirang talento. Ang pagpatay kay Chen Weiping nang hindi gumagamit ng kahit anong God Force ay mahirap gawin. Nang makita si Huang Xiaolong na papalapit sa kanila, napaatras si Wang Haiyao, Zhao Jinayo, at ang iba pa sa takot. Lalo na ang 4 na mga disipulo ng Spirit Lake Cult na dumating kasama si Chen Weiping, tumingin sila kay Huang Xiaolong na parang isang mabangis na hayop. Pinaalalahanan dati ni Wang Haiyao si Chen Weiping na mag-ingat kay Huang Xiaolong, na siya ay medyo malakas, ngunit walang naniwala sa kanya. Ngayon, gayunpaman, napagtanto nila na si Huang Xiaolong ay hindi lamang medyo malakas, siya ay sadyang lumalaban sa langit. Ang numero 1 henyong disipulo ng Dragon Origin Sect na si Zhou Shu, kasama ang kanyang 1,000 Dragon Physique at mababang grade Emperor Rank Godhead, ay hinangaan ng lahat ng mahuhusay na kalahok, ngunit kumpara sa lalaking itim na buhok na ito, si Zhou Shu ay katulad ng basang papel, walang pinagkaiba. Kaysa sa basura. Napaluhod si Wang Haiyao at ang iba pa, humihingi ng awa. Sa oras na ito sa plaza ng Fortune City, ang Spirit Lake Cult head na si Chen Fangsen ay sobrang madilim. Ilang sandali ang nakalipas, ang kanilang disipulo sa Spirit Lake Cult ay nasa ika-45, si Sun Fangliang, ay bumagsak. Ang mga eksperto sa Spirit Lake Cult na nakatayo sa likod ni Chen Fangsen ay mukhang masama rin. Ayon sa mga tuntunin ng All Islands Great War, ang mga disipulong nasa pinakamataas na 100 ay tatanggapin bilang mga personal na disipulo ng mga elder ng Fortune Gate, samantalang ang nangungunang 10 disipulo ay tatanggapin bilang mga personal na disipulo ng Grand Elder. Naniniwala si Chen Fangsen, batay sa talento at lakas ni Sun Fangliang, na ganap niyang mapanatili ang isang posisyon sa top 50. Sa oras na iyon, siya ay magiging personal na disipulo ng isang Fortune Gate Elder, ngunit ngayon, si Sun Fangliang ay patay na. Sa oras na ito, nakita ng grupo ng Spirit Lake Cult ang pangalan ni Wang Haiyao sa ika-47 sa ranking na kristal na pader na biglang sumabog na parang bituin. Dayanig ang kristal na pader dahil sa impact. Si Che Fangsen at ang mga eksperto sa Spirit Lake Cult ay natulala na puno ng galit ang kanilang mga puso. Si Wang Haiyao ay isang henyong disipulo ng Spirit Lake Cult. Talagang nawalan sila ng isang mahuhusay na disipulo. Kamamatay lang ni Sun Fangliang, ngayon ay Wang Haiyao, anong nangyayari doon? Nagkagulo ang mga tao sa paligid. 2 disipulo na niranggo sa nangungunang 100 ang namatay ng sabay-sabay. Higit pa rito, pareho silang kabilang sa Spirit Lake Cult, tiyak na bihirang pangyayari ito sa All Islands Great War. Sa mga preliminary round ng mga nakaraang termino, napakabihirang magkaroon ng pagkamatay sa mga alagad ng nangungunang 10 isla. Ang mga talakayan ng karamihan ay bumaling sa disipulo ng Dragon Origin Sect na si Liu Lei na namatay 10 araw na ang nakalipas. Bilang pagbibilang sa kanya, 3 sa nangungunang 10 mga alagad ng henyo sa isla ang natapos na. Kasunod nito, isang maliwanag na pagsabog ng liwanag ang nakakuha ng atensyon ng lahat at muling nagbago ang mga ranggo. Lahat ng mata ay nakatuon sa kristal na dingding.
Ang pangalan ni Zhao Jianyo sa ika-75 pwesto ay pumutok na nagdulot ng mga kumikislap na ilaw sa plaza. Lahat ng tao sa karamihan ay nataranta. Isa pang alagad ng Spirit Lake cult ang namatay. Isa pang alagad sa nangungunang 100. Isang palpitating killing intent ang biglang lumabas mula sa Spirit Lake cult head na si Chen Fangzhen, halos katawan, na tinatakot ang ibang mga magsasaka sa malapit na umatras sa malayo dahil sa pagkabigla. Alamin agad. Umiling si Chen Fangzhen, alamin kung ano ang eksaktong nangyari. Ang grupo ng mga eksperto sa Spirit Lake cult sa likod ni Chen Fangzhen ay nanginginig bilang sagot. Bago sila umalis, muling nagmula sa kristal na pader ang isang pagsabog ng liwanag. Nanginig ang puso ni Chen Fangzhen at ng lahat ng eksperto sa Spirit Lake cult habang nakatingin sila sa kristal na pader at nakitang isa pa itong disipulo ng kanilang sekta na nasa ibaba ng 110. Nagulat ang mga tao nang makita ang mga disipulo ng Spirit Lake cult na magkakasunod na namamatay. Ang eksenang ito ay sadyang kakaiba. Ito na ang ika-4 na namatay na disipulo ng Spirit Lake cult. Wala pang isang segundo, isang pagsabog ng liwanag muli ang nagmula sa kristal na pader. Isa pang disipulo ng Spirit Lake cult ang namatay. Kasunod nito, halos bawat segundo, may isang disipulo ng Spirit Lake cult na nawala sa rangkang. Sa panunood ng sunod-sunod na disipulong namamatay, ang sakit ay nagbanta na mapunit ang mga puso ng grupo ng Spirit Lake cult. Kahit na si Chen Fangzhen ay isang Ancestor God Realm Master, naramdaman niya na ang kanyang puso ay malapit nang tumigil sa pagtibok sa susunod na sandali. Nang mamatay ang disipulo ng ika-8 Spirit Lake cult, ang kristal na pader ay tumigil sa paglabas ng maliwanag na ilaw. Habang inaakala ng lahat na tumahimik na, ang buong kristal na pader ay yumanig ng marahas na parang inatake ito. Nasa ika-8 pwesto, ang pangalan ng number 1 genius disciple ng Spirit Lake cult na si Chen Weiping ay sumabog sa isang maliwanag na nakakasilaw na liwanag na katulad ng libu-libong bituin na sumasabog sa parehong oras. Ang lahat ng mga magsasaka sa karamihan ay natigilan sa nakasisilaw na liwanag. Si Chen Fangzhen ay nataranta, lahat ng mga eksperto sa Spirit Lake cult ay nataranta, lahat kasama ang mga disipulo ng Fortune Gate sa plaza ay nataranta. Si Chen Weiping ay patay na. May isang taong malamang natanggapin bilang isang personal na disipulo ng isang Fortune Gate Grand Elder ay talagang namatay sa preliminary round. Ito. Gulong-gulo ang isip ng lahat, nahihirapang paniwalaan. Ang ninuno at patriarch ng Uyang clan, sina Uyang Bin at Uyang Zhuguang, ay natigilan habang nakatingin sa rangkang sa kristal na pader. Sa madaling sabi, matapos mawala ang pangalan ni Chen Weiping sa rangkang, sa loob ng isang marangyang manor sa Fortune City, ang Young Lord na si Zhu Feng ng Fortune Gate ay masayang humihigop ng tiyan nang pumasok si Elder Lutay sa silid, na naguulat, Young Lord, ngayon lang, ang espiritu. Si Chen Weiping ng Lake cult ay namatay. Natulala si Zhu Feng saglit bago nagtanong, si Chen Weiping lang ang sinabi mo. Kahit na ang All Islands Great War Preliminary Round ng terminong ito ay itinakda sa Extraterritorial Devil Battlefield, na bahagyang mas mapanganib kaysa sa mga nakaraang termino, bago magsimula ang Preliminary Round, ang fortune ng mga cultivator ng Ancestor God Realm ng Gate ay winalis ang mainland kung saan dapat lumitaw ang mga disipulo at maging ang ilang mga mainlands sa malapit, kaya imposibleng lumitaw ang mga magic beast, ghouls, at masasamang espiritu sa itaas ng Third Order Ancient God Realm. Ito ay isang paraan ng proteksyon para kay Zhou Shu, Tan Lin, Chen Weiping at iba pang mga henyong disipulo. Para sa mga nangungunang henyo tulad ni Chen Weiping, hindi pinahintulutan ng Fortune Gate na magkaroon ng anumang aksidente. Oo, si Chen Weiping. Tumango si Lutay, mukhang solemna, bukod kay Chen Weiping, Sun Fangliang, Wang Haiyao, at 6 na iba pang disipulo ng Spirit Lake cult ay namatay na rin. Hindi mahalaga na patay na si Sun Fangliang at iba pang mga disipulo ng Spirit Lake cult. Si Chen Weiping, sa kabilang banda, ay ang numero 1 henyo ng Spirit Lake cult sa henerasyong ito, ang kanyang pagkamatay ay nagpakita na may problema. Ipaimbestigahan ni Gong Fei ang bagay na ito. Mataimtim na sinabi ni Zhu Feng, ang kanyang mga daliri ay tumetapik sa ibabaw ng mesa.
Tumango si Lutay at lumabas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.